Egi Angela, bigkas ni Ma'am Fiona at talagang ipinaghila niya pa ako ng upuan. Sure ka na ba dito? Baka pagalitan tayo ng kuya mo, kinakabahan kong tanong kay Ma'am Fiona. Grabe, hindi ko akalain na ganito siya kalakas mang asa. Talagang upo kami dito sa gilid ng pool at makikikain kami sa mga handa nila? Talaga naman, pati ako damay sa mga pinanggagawa nitong si Ma'am Fiona eh. Sana lang talaga hindi kami mapagalitan ng kuya niya sa mga pesang gagawa niya. Hayaan mo siya. Kapag pagalitan niya ako, sisiguraduhin ko na malalaman iyon nila mommy. Ako yata ang bunso at lahat ng pabor na sa akin, nakangisi niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Wala sa sariling napatitig ako sa pool at ganoon na lang ang gulat ko nang mapansin ko na paahon na ang tatlong lalaking bisita ni Sir Brian. Ang tatlong babae naman ay nakatitig namin ang nababasa ang pagkainis sa kanilang mga mata. Baka magalit sa atin ang mga jowa nila. Tingnan mo, kulang na lang sugurin tayo at sabunutan muling bulong ko kay Ma'am Fiona. Napansin kong pasimple din siyang tumitig sa gawin ng tatlong babae at kumaway sa mga ito. Subukan lang nila kung hindi lalabas sila sa lugar na ito na walang ng buhok, pabulong na sagot nito na sinabayan pa ng paghagikik. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Pilya talaga itong si Ma'am Fiona. Ang daming alam eh. Bahala na nga siya basta ako sidekick lang. Hay! Parang bigla din kaming nagutom sa pagkakataon na ito, boses na ni Sir Harry ang narinig ko. Paahon na silang apat na kalalakihan sa pool samantalang si Ma'am Fiona, naramdaman ko naman ang kamay niya na mariin na nakahawak sa kamay ko. Halata sa hitsura nito ang kilig habang nakatitig kay Sir Harry. Ma'am, bibig niyo po baka mapasukan ng langaw, pabiro kong bulong sa kanya. Napansin kong natigilan ito sabay ngisi. Shit malaki nga, pabulong niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan ang impit na matawa. Talaga naman, seryoso pala talaga siya noong sabihin niya sa akin na titingnan niya ang umbok sa pagitan ng hita ni Sir Harry. Pilya talaga itong si Ma'am Fiona. Lagot talaga siya kapag malaman ito ng mga magulang niya. Easy lang ma'am, huwag pahalata na crush mo siya. Ikaw din. Baka bigla kang iwasan, pabulong kong bigkas. Palagay mo, magugustuhan niya din kaya ako kapag humantong na ako sa tamang edad, pabulong niya na ding tanong sa akin. Malapit na kasi sa amin ang tatlong lalaki habang nakasunod sa kanila si Sir Brian at nakakahiya naman kung marinig nila ang pinag-uusapan naming dalawa ni Ma'am Fiona. Ang speaking of Sir Brian, mabuti naman at tinigilan niya na ang girlfriend niya. Yak, as in yak. Ano kaya ang lasa ng naghahalikan? Bibig sa bibigso ang ibig sabihin halos nagkakatikiman na sila ng laway? Kaya ayaw ko na talaga yatang mag-boyfriend eh. Hello girls! Mabuti naman at lumabas kayo sa lunggan nyo. Joy naman kayo sa amin para marami tayo, nakangiting bigkas ni Sir Harry nang tuluyan na silang nakalapit sa amin. Kunwari naman wala akong narinig at nag-umpisa ng sumandok ng makakain. Gusto ko silang deadmahin lalo na at nadamay lang naman ako sa kagustuhan ni Ma'am Fiona. Hey, mga bata pa ang mga iyan. Hindi pa pwedeng kausapin, narinig ko ding singit ni Sir Brian. Wala sa sariilang napaangat ako ng tingin at ganoon na lang ang pagtataka ko nang mapansin ko na salubong na ang kanyang kilay, na para bang hindi nga talaga siya masaya na nandito kami ni Ma'am Fiona sa pool kung saan nagkakasayahan sila. Kailan pa nagkaroon ng batas ang bansa na bawal kausapin ang minor de edad? Ikaw naman, masyado kang possessive sa mga teens, kung hindi ako nagkakamali si Sir Franco ang nagsalita. Ramdam ko ang presensya niya sa likuran ko. Walang batas pero mariin kong ipinagbabawal. Fiona, Angela, balik kayo sa loob ng bahay. Kung gusto niyo ang mga pagkain na nasa mesa pwede akong magpabili ng para sa inyo, seryosong bigkas ni Sir Brian. Wow, siya pala si Angela? Ang ganda naman pala talaga lalo na sa malapitan. Hi Angela, Rohan, singit naman ng isa pa. Hindi ko mapigilan ang makaramdam ng pag-aalinlangan nang bigla itong naglahad ng kanyang kamay. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Nagdadalawang isip din ako kung tatangapin ko ba ang pakikipagkamay ni Sir Rohan, lalong-lalo na at napansin ko na para bang nagliliyab ang mga mata ni Sir Brian habang nakatitig sa akin. Hello, Kuya Rohan. Opo, siya nga si Angela. Aware naman kaming dalawa na magkasing ganda kami Natatatawang sagot ni Ma'am Fiona sabay hawak sa kamay ko at kamay ni Sir Rohan at kusang pinaglapit iyon. Shake hands na kayo,
para naman madagdagan ang gwapong friends mo na nasa friends list ng Facebook mo, Angela. Nakangiting bigkas ni Ma'am Fiona. Gusto ko manghilahin ang kamay ko pero hawak na iyon ni Sir Rohan. Hindi ko tuloy malaman ang gagawin ko. Ganito ba talaga ang palad ng mga mayayaman? Malambot at ramdam ko ang init na nagmumula sa palad niya. Katulad din ng palad ni Sir Brian. Ang speaking of Sir Brian, wala sa sariling napatingin ako sa kanya at muling nag-iwas ng tingin, lalo na nang mapansin ko na salubong na ang kilay niya. Nakatitig siya sa kamay ko na wala yatang balak ng bitawan ni Sir Rohan. Finally, feeling ko natagpuan ko na ang magiging forever ko. Nakangiting bigkas ni Sir Rohan at talagang naramdaman ko pa ang pagpisil niya sa palad ko. Sira minor pa si Angela. Hindi mo narinig ang sinabi kanina ni Brian? Hindi pa pwedeng ligawan bro, natatawang bigkas naman ni Sir Franco. At sino ang may sabi sa iyo na liligawan ko siya kaagad? Of course, hihintayin ko na makarating muna siya sa tamang edad bago ko siya liligawan no, para kapag sagutin niya ako, diretso kasalan kaagad. Natatawang sagot ni Sir Rohan kasabay ng pagtitig niya sa akin. Wala naman akong nakitang kahit na anong pambabastos sa titig niya, bagkos may matamis ng ngiti pang ang nakaguhit sa labi niya pero nailang pa rin ako. Lalo na nang sambitin niya ang salitang kasalan. Ang bilis naman. Saka, seryoso ba ang taong ito? Hindi din ako sure. Kagaya ni Fiona, bata pa si Angela at bawal pa siyang ligawan. Kung ano-anong mga hindi kaaya-ayang bagay ang itinatak nyo sa isipan ng mga minor de edad eh. Saka bro, tama na iyan parang wala kayatang balak ng bitawan ang kamay ng bata, singit naman ng seryosong boses ni Sir Brian. Ouch, sorry naman. Nadala lang naman ako eh. Saka, sa ganda ni Angela, feeling ko nabihag niya na talaga ang puso ko. Pwede ko ba siyang dalawin dito palagi sa inyo? Hindi naman siguro magagalit sila Tita Trixie diba? Nakangiting sagot naman ni Sir Rohan at laking pasalamat ko dahil binitiwan niya na din ang kamay ko. No. Hindi pwede. Bawal dalawin or ligawan ang mga minor de edad sa bahay na ito, seryosong sagot ni Sir Brian. Kung ganoon add mo na lang sa Facebook niya si Angela, Kuya Rohan. Sa messenger na lang kayo mag-usap, bulalas naman ni Ma'am Fiona. Kahit kailan talaga hindi siya naubusan ng payo. Feeling ko, gusto na yata talagang nitong si Ma'am Fiona na maligawan ako. Sa bagay, kung totoosin gwapo din naman kasi talaga si Sir Rohan. Matangkad, makinis at ang katawan, grabe ang ganda din. Parang katulad ng katawan na nababasa ko sa descriptions ng mga writers na nababasa ko sa nobela. Sa bagay, silang apat na magkakaibigan kasama na si Sir Brian, walang itulak kabigin kung gandang lalaki ang pag-uusapan. Mga Hong Kong baga. Talaga? May social media account ka, Angela? Add mo naman ako. Please, malambing na bigkas ni Sir Rohan. Ayaw niya pa talagang paawat. Enough. Akala ko ba mag-iinuman tayo? Bakit parang iba yata ang gustong mangyari nitong si Rohan? Yamot na sabat naman ni Sir Brian. Kung baga, sa lahat ng mga naririto siya itong parang hindi masaya sa mga nangyayari. Parang gusto ko na tuloy umalis para matigil na. Feeling ko kasi, habang nagtatagal kami dito sa pool, lalong umiinit ang mga kaganapan eh. Sure, pwede naman tayong inuman ah. Sino ba naman ang ayaw? I think, naghahanap lang si Rohan ng partner, dahil sa ating apat siya lang itong walang girlfriend na kasama. Nainggit siguro ang luko, natatawang sagot naman ni Sir Franco. Hindi ko naman mapigilan ang malakas na pagkabog na dibdib ko, lalo na nang mapansin ko ang biglang pagsalubong kilay ni Sir Brian. Tinitigan nito ang kapatid na si Ma'am Fiona at seryosong kinausap. Pwedeng bang sa loob na kayo ni Angela? Promise lahat ng nais mo bibilhin ko basta pasok na kayo sa loob ng bahay, seryoso niyang bigkas. Sunod-sunod naman ang pag-iling na ginawa ni Ma'am Fiona na labis kong ikinabahala. No. Dito lang kami. Hindi naman kami magpapasaway eh. Saka, ano po ba ang problema kung dito kami kuya? Nagmamaktol na tanong ni Ma'am Fiona. Ang lakas niyang mang-asar. Spoiled brat din yata itong si Ma'am Fiona eh. Ayaw niya kasing sumunod sa sinasabi ng kuya niya or baka naman gusto niya talagang panindigan na bantayan niya itong si Sir Harry laban sa babaeng kasama nito. Ang speaking sa mga babaeng kasama ng mga ito, ang sama na ng tingin nila sa gawin namin.
Paano ba naman kasi, imbes sa kanila nakatuon ang atensyon ng mga lalaking nasa harapan namin, mukhang nagbago ang ihip ng hangin. Bigla yata silang nawala sa eksena at nakalimutan sila ng mga jowa nila. Or baka naman hindi talaga sila jowa? Baka naman totoo ang sinabi ni Ma'am Fiona na palipasan oras lang sila. Heist, ang gulo. May mga babae ba talaga na ganoon? Na pumapayag sila na magiging parausan lang. Ewan. Wala yata sa totoong buhay. Babe, gutom na din ako. Bakit ganoon, hindi na bumalik ang muchacha nyo na inutusan ko na ikuha ako ng orange juice? Natapos na din ang diskasyon sa pagitan nila Sir Brian at Ma'am Fiona at sa huli panalo si Ma'am Fiona. Iyon nga lang biglang lumapit naman si Grace at sinabi nito ang hinaing niya kay Sir Brian. Anong juice? Ang daming juice bakit kailangan pang mag-utos, sabat naman ni Ma'am Fiona. Magkatabi kaming naupo habang pareho kaming abala sa kakaahimay ng hipon. Ito siguro ang isa mga dahilan kaya kami magkasundo ni Ma'am Fiona dahil pareho kami ng hilig. Ang kumain ng mga seafoods. Babalatan muna namin lahat ng kaya namin kainin bago kami kakain. Ilang beses ko siyang nakakasabay ng pagkain, lalo na kung wala ang kanyang mga magulang. Sila Ma'am Trixie at Sir Dominic ay mahilig mag-out of town kaya naman kadalasan naiiwan ng bahay itong. Si Ma'am Fiona dahil ang mga kuyas niya ay abala din sa kani-kanilang mga buhay. Si Sir Brian sa opisina samantalang si Sir Jay naman ay mahilig sa party-party. Palibhasa kasi closet queen na hanggang yun kaming dalawa lang ni Ma'am Fiona ang nakakalam sa malagim nitong sikreto. Gusto ko kasi orange juice baggy girl narinig kong sambit ni Grace. Pigil ko ang sarili ko na matawa lalo na nang mapahinto sa pagbabalat ng hipon niya si Ma'am Fiona at nag-angat ng tingin. Anong sabi mo? Baby girl, bulalas niya. Yes, ayaw mo ba? Maarting tanong ni Grace. Yuck! Bakit baby girl? Sino ang nagsabi sa iyo na pwede mo akong tawagin na ganyan? Nandidilat ang mga matang tanong ni Ma'am Fiona. Pulang-pula ang mukha nito na para bang hindi talaga siya masaya na may tumawag sa kanyang baby girl. Fiona, kalma. Walang ibig ipakahulugan sa pagtawag sa iyo ni Grace na baby girl, kaya hindi mo dapat palakihin itong issue, sabat naman ni Sir Brian. Tumayo ito at naglakad palapit kay Grace. Kaagad na din akong nag-iwas ng tingin lalo na nang mapansin ko na hinawakan niya ito sa kamay. Masakit sa mga mata at nakakaramdam ako ng sakit ng kalooban. Kakampihan mo pa talaga ng babaeng iyan kuya. Baby girl daw. Hindi kami closed at lalong ayaw ko sa kanya para tawagin niyang ganoon. Saka sorry, ayaw kong magkaroon ng sister-in-law na maarte, naiinis na bigkas ni Ma'am Fiona. Grabe, may ganito palang ugali itong si Ma'am Fiona. Mabuti na lang at sa tagal ko siyang nakakasama at nakakausap, hindi ako nakakatikim ng pagsusungit sa kanya. Babe, ang sakit naman magsalita ng kapatid mo. Siguro nga, ayaw niya talaga sa akin. Uwi na lang ako, maluha-luha na sagot ni Grace. Wala sa sariling hinawakan ko naman si Ma'am Fiona at nang napatingin ito sa akin, umiling ako. Aylan, no. Talaga namang ayaw ko sa kanya mahinang bulong niya sa akin. Tama naman si Fiona, dalaga na siya para tawaging baby girl kaya mag-sorry ka na lang Grace. Nandito tayo para maglibang at iwasan na mag-utos sa kung kani-kanino para makuha ang gusto. Maraming pagkain at inumin dito sa table at huwag nang maghanap ng kung ano-ano pa. Sabat naman ni Sir Rohan. Nakaupo siya sa kabilang bahagi ng mesa sa mismong harapan ko, kaya hindi ko din talaga maiwasan na mapatingin sa kanya palagi at isa lang ang palagi kong napapansin sa kanya. Palagi ko siyang nahuli na nakatitig sa akin na pilit ko na lang na iniignora. Kung hindi lang dahil kay Ma'am Fiona, kanina pa ako umalis dito Masyado nang nakakahiya. Nasira pa nga yata namin ang party-party nila. Mabuti pa si Kuya Rohan nakakaintindi. Kaya boto na ako sa iyo para kay Angela nakangiting sagot naman ni Ma'am Fiona. Mukhang nakahanap siya ng kakampi sa pamamagitan ni Sir Rohan, kaya balik sa dati ang mood. Iyon nga lang, mood yata ni Sir Brian ang nasira, dahil nagulat na lang ako sa sumunod na katagang binitiwan niya sa nobya niya. Yes, ang mabuti pa ipafatid na lang kita sa driver. Seryosong bigkas niya kay Grace sabay dampot sa cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Nagdial at kung hindi ako nagkakamali, driver nito ang tinawagan. Baby day. Nagbibiro lang ako kanina. Wala pa akong balak na umuwi.
Hindi pwede, angal ni Grace pero parang walang balak na pakinggan siya ni Sir Brian. Madilim na din kasi talaga ang aura nito at mukhang hindi na din talaga natutuwa sa mga nangyari. Ewan ko ba siguro, kailangan niya din mamili sa umpisa ng nagkakainitan na si Ma'am Fiona at Grace at dahil mas matimbang si Ma'am Fiona kailangan muna sigurong magpaalam ni Grace. If need jay kuya. Huwag mo nang paalisin si Grace. Papasok na kami ni Angela sa loob. Sorry kung nakaistorbo kami, narinig kong sambit ni Ma'am Fiona, sabay tayo. Nakasimangot ito at halatang napipilitan lang din sa kung anuman ang naging desisyon niya. Ang labo din ng babaeng ito eh. Hindi pa nga kami umpisang kumain, aalis na daw kaagad kami. Kung saan medyo palagay na ang loob ko sa mga kaharap namin saka naman kami aalis. Heist, kasalanan ni Grace ito eh. Bakit pa kasi siya lumapit kay Sir Brian at nagreklamo tungkol sa orange juice niya, gayong ang dami namang juices na nandito sa mesa. Saka, lakas ng loob na tawaging baby girl si Fiona. Mabuti na lang talaga at mukhang mabait ang dalawang babaeng kasama nito kung hindi yari na. Nag-enjoy pa sa kakakalangway sa pool samantalang itong si Grace daming issue. No choice kundi mabilis na din akong tumayo mula sa pagkakaupo. Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag sa isiping tinapos na din ni Ma'am Fiona ang pang-istorbo niya sa nagkakasayahan mga kaibigan ng kuya niya. It's okay. You can stay naman eh. Brian, really ayos lang naman kung nandito din sila Fiona eh. Isipin na lang natin na outing natin ito at next na destination natin ay sa beach resort na pag-aari ng pamilya ni Rohan, kaagad din namang sabat ni Sir Franco. Sa pagkakataon na ito, napansin kong umahon na din sa pool ang dalawa pang mga babae na kasama nila at naglakad palapit sa amin. Ang isa sa kanila ay lumapit kay Franco at ang isa naman ay lumapit kay Sir Harry. Heist, sakit sa mata, narinig kong pabulong na bigkas ni Ma'am Fiona. Pasulyap-sulyap siya kay Sir Harry at sa babaeng halos kumandong na dito. Pigil ko naman ang sarili ko na matawa, lalo na nang napansin ko na mulong naupo si Ma'am Fiona at nilantakan na ng kain ang binalatang hipon na nasa pingan niya. Hindi na tayo aalis, pabulong kong tanong kay Ma'am Fiona. Tumango ito pero hatalang mainit ang ulo. Nagsiselos malamang sa kasintahan ni Sir Harry, samantalang si Grace naman ay kasama na si Sir Brian na naglalakad patungo sa gate. Mukhang aalis na nga siguro ang babing iyon. Aalis na ba si Grace, Hon? Bakit? Nag-away na naman ba sila ni Brian? Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ko din ang boses ng girlfriend ni Sir Harry. Pasimple kong siyang tinitigan at hindi ko maiwasang humanga nang mapansin ko kung gaano kalaki ng kanyang bumper. Ng kanyang dalawang bundok. Kitang-kita kasi talaga sa suot niyang two-piece swimsuit. Maybe bakit gusto mo bang sumabay sa kanya? Narinig kong tanong ni Sir Harry, kasabay ng pagbagsak ni Ma'am Fiona ng hawak niyang tinidor sa pinggan. Lumikha iyon ng malakas na kalansing kaya napatitig sa kanya ang lahat. Sorry, hindi ko sinasadyan, halika na Angela. Ligo tayo, narinig kong sambit nito at mabilis nang tumayo. Naglakad patungo sa gilid ng pool at kaagad ko din namang sinundan. Akmang tatalo na sa tubig nang mabilis ko siyang hawakan sa kamay. Ma'am Fiona, sure ka ba? Alanganin kong bigkas. Bakit hindi ka marunong lumangoy? Heist, alam mo na inis ako. Ang landi diba, mahinang bigkas niya. Bakit, nagsiselos ka no? Pabulong kong tanong sa kanya. Hindi ah. Mas hamak na mas maganda ako sa Dayan na iyan ha, bigkas niya. Diyan pala ang babaeng kaharutan na ngayon ni Sir Harry, at dahil alam kong malaki ang pagkagusto nitong si Ma'am Fiona kay Sir Harry, hindi na ako nagtataka pa kung bakit selos na selos ito ngayon. Huwag mo na lang kasing pansinin. Malay mo naman, paghanga pa lang iyang nararamdaman mo sa kanya. Bata. Pa naman tayo at marami pa namang lalaki dyan na mas higit pa kay Sir Harry. Wala namang dapat na ipagmadali diba? Pabulong kong wika kay Ma'am Fiona. Umaasa ako na sana makinig siya sa akin dahil sayang naman kung masira lang ang araw niya sa mga walang kwentang bagay. Palagay mo hindi ba talaga kami bagay? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi ko alam pero isa lang ang alam ko, matured na siya at nasa tamang edad na para mag-asawa pero ikaw bata pa. Minor pa at marami pang mangyayari sa buhay mo. Marami ka pang makilala na malay mo naman, mas higit pa kay Sir Harry, nakangiting sagot ko. Nakas, ang galing mong magpayo ah. Heist, mabuti ka pa, mukhang crush ka na kaagad ni Kuya Rohan, sagot niya sa akin.
LT pagkakataon na ito mahinahong na ang kanyang boses na labis kong kinatuwa. Mukhang nakinig naman siya sa akin at nagawa niya ng magbiro ngayon. Teka, marunong ka bang lumangoy? Maligo na lang tayo. Bigkas niya at sinabayan niya ng pagtalon sa pool. Wala na akong choice kundi ang tumalo na din. Marunong din naman kasi akong lumangoy eh. First time ko itong maligo ng swimming pool at hindi naman siguro ako mapapagilitan lalo na at kasama ko naman si Ma'am Fiona. Para na din kasi talaga kaming magkapatid. Kapag wala itong pasok sa school, ako palagi ang kasama nito. Sabi nga ni Ma'am Trixie minsan, nag-improve na daw itong si Ma'am Fiona eh. Dati daw kapag walang pasok sa school wala itong bukang bibig, kundi ang lumabas at mamasyal sa mall pero ngayon kontento na siya na may kausap dito sa bahay. Sa ilang minuto na nakababad kami sa tubig ni Ma'am Fiona, iniiwasan na din namin pareho na tumangin sa gawin nila Sir Brian. Nag-uumpisa na din kasi silang mag-inuman at mukhang wala na din naman yata silang balak maligo. Pabor sa aming dalawa iyon ni Ma'am Fiona, lalo na at pareho na kaming nag-enjoy ngayon sa paliligo. Fiona, Angela, hindi pa ba kayo aahon? Jan? Kanina pa kayo nakababad ah. Baka lamigin na kayo niyan, sabay pa kaming napalingon ni Ma'am Fiona nang marinig namin ang boses ni Sir Brian. Kasalukuyan itong nakatayo sa gilid ng swimming pool habang seryoso ang mukha na nakatitig sa amin. Nalibang din kasi kami ni Ma'am Fiona sa pag-uusap at hindi na namin namalayan pa ang paglipas ng mga minuto. Later kuya, maiksing sagot ni Ma'am Fiona na para bang wala siyang pakialam sa sinasabi ng kuya niya ngayon. Kaagad na din akong nag-iwas ng tingin kay Sir Brian, lalo na nang mapansin ko na biglang sumeryoso ang mukha nito. Halata sa mukha nito ang pagkainis sa naging sagot ng kanyang kapatid. Ma'am, mukhang galit na si Sir Brian. Ahon na tayo, pabulong kong bigkas kay Ma'am Fiona. Broken-hearted ako ngayon dahil sa mga pinanggagawa niyang si Harry, I love ko, kaya dito muna tayo. Ito yung way ko para makapag-moved on na. Tama ang sinabi mo kanina Angela, hindi kami bagay dahil may jowa na siya. Ilang beses na din yata siyang pinagsawaan ng babaeng malaki ang bumper, at ayaw ko naman na maging tira-tira lang iyong akin, kaya siguro kakalimutan ko na lang siya. Hindi ko na siya pagpapantasyahan at itutuon ko na lang ang atensyon ko sa ibang mga bagay, seryosong bigkas ni Ma'am Fiona na sinabayan pa ng pag-ismid. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. May mga paganito talagang eksena. Ang lupit talaga nitong si Ma'am. Nasa stage na pala siya ng pag-moved on which is okay naman. Kaysa naman sa tuwing punta dito ni Sir Harry sa bahay palagi niya akong niyaya na silipin ito. Siguro naman sa susunod na punta ni Sir Harry, hindi niya nagagawin ang mga ginagawa niya dati. Ligtas na din ako sa pangulit niya para samahan ko siya. Okay sige dito muna tayo pero hindi ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang marinig ko ang malakas na pagtilamsik ng tubig ng pool. Wala sa sariling napalingon ako at kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang mapansin ko si Sir Brian na lumalangway na siya palapit sa amin. Huwag mo siyang pansinin Angela. Hayaan mo siya. Papansin lang iyan eh, narinig kong sambit ni Ma'am Fiona at bago pa ako nakasagot tuluyan nang nakalapit sa amin si Sir Brian. Mabilis din naman akong dumistansya para sana si Ma'am Fiona ang kausapin niya pero nagulat na lang ako nang bigla na lang siyang lumangway palapit sa akin. Halos ilang dangkal lang ang layo niya sa akin kaya naman pasimple akong lumangway patungo kay Ma'am Fiona. Ano na naman kuya? Pwede bang hayaan mo na muna kami ni Angela? Girls talk pa kami eh, nagsusungit na namang bigkas ni Ma'am Fiona sa kuya niya. Napatili pa nga ito nang bigla na lang siyang sabuyan ni Sir Brian ng tubig sa mukha dahil hindi na siguro nito matiis ang kakulitan ni Ma'am Fiona. Malakas naman akong natawa. Kuya ano ba? Ang bad mo talaga. Ang bad-bad mo talaga, gigil na bigkas naman ni Ma'am Fiona at talagang gumanti pa. Ilang beses niyang sinabuyan si Sir Brian ng tubig sa mukha, kaya wala itong choice, kundi ang lumubog sa tubig para siguro iwasan ang saboy ng kapatid niya. Nag-enjoy pa sana ako sa panonood sa kanilang dalawa, pero nagulat na lang ako nang ako naman itong hinarap ni Fiona. Sanabuyan niya ako ng tubig habang malakas na tumatawa. Bakit ako, natatawa kong bigkas sabay ganti na din. Ilang saglit lang din naman ay nakisali na din si Sir Brian. Napuno tuloy ng halakhakan ang buong paligid ng swimming pool. Hindi ko akalain na sobrang mag-enjoy kami sa simpleng pagsaboy ng tubig sa isa't isa.
Game na game din naman si Sir Brian kaya feeling ko tuloy biglang nagkaroon ng kulay ang buong paligid. Para akong bumalik sa pagkabata. Hey, tama na. Tama na, natatawang bigkas ni Sir Brian habang pilit na umiiwas. Pinagtutulungan na namin siyang dalawa ni Ma'am Fiona na sabuyan ang tubig sa mukha. Tawa lang kami ng tawa ni Ma'am Fiona dahil sa mga nangyari. Ni hindi na nga namin namalayan pa nakusa na ding nakijoin ang mga kaibigan niya sa amin. Pasali kami. Ang daya niyo ha, ang lagay ba naman kayo lang itong nag-enjoy, natatawang bigkas ni Sir Harry. Natigil naman kami at gulat na napalingon sa kanila. Lahat kasi sila nandito na sa pool kasama na dalawang babae. Si Grace kasi na girlfriend nitong si Sir Brian ay nakaalis na kanina pa at duda ako kung anong klaseng laro ba ang pwede naming gawin dito sa mismong pool. Ska, kung may plano silang maglaro, wala akong balak ng sumali no. Sila na lang at papanoorin ko na lang sila. Wala pang practice ang lahat kaya hindi pwede iyang sinasabi mo. May ibang mga palaro pero duda ako kung pwede ba iyon sa lahat since may mga kasama tayong minor de edad, bigkas naman ni Sir Franco. No palaro at all. Hindi pa pwede sila Angela at Fiona kaya tigil-tigilan nyo na iyan kung ano man iyang mga inisip nyo. And kayong dalawa tapos na ang katigasan ng ulo pasok sa loob ng bahay. Seryosong sabat naman ni Sir Brian. Wala din naman akong plano na magtagal kaya naman willing naman akong sundin siya, kaya lang ang tanong, itong kapatid niya kaya niya kayang kontrolin? Ewan ko lang. Huwag muna. Ito naman, nag-uumpisa pa lang tayo aalis ka agad. Dito lang kayo Angela magsiswimming lang naman tayo sa ilalim ng katirikan ng araw sabat naman ni Sir Rohan. Nakapwesto na naman siya sa likuran ko kaya pasimple akong lumangway patungo sa pinakagilid ng pool. Balak ko na din kasi talagang umahon na. Medyo masakit na ang sikat ng araw sa balat namin dahil tama si Sir Rohan, sobrang tirik na ng araw. 12:00 na yata ng tanghali at wala akong balak na sunugin ulit ang balat ko sa araw no. Sayang naman ang ilang bote ng whitening lotion na ginamit ko sa katawan ko kung hindi ko iingatan ang balat ko. Iyon nga lang, wala yatang balak na lubayan ako nitong si Sir Rohan dahil muli siyang sumunod sa akin. Hindi ko na tuloy malaman ang gagawin ko. Napatingin ako kay Ma'am Fiona para sana humingi ng tulong pero ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang makita ko nakausap niya na ang isa sa mga babaeng bisita. Hindi si Diane kundi ang isa pa na girlfriend yata ni Sir Franco. Hey, iniiwasan mo ba ako? Gusto lang naman sana kitang maging friend Narinig kong bigkas ni Sir Rohan, kaya wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung nagpapakute ba siya or sadyang cute lang talaga siya sa paningin ko dahil tudo kasi ang ngiti niya Hindi ko tuloy mapigilan na humanga ng tumampad paningin ko ang maputi at pantay-pantay niyang ngipin. Ilang taon ka na nga ulit Angela, super friendly ang paraan ng kanyang pagkakangiti kaya naman hindi ko na din mapigilan ang mapangiti na din. Nakakahiya naman kung sisimangutan ko gayong super friend niya naman sa akin. Katulad ni Ma'am Fiona, pwede ko din naman sigurong imaging kaibigan itong si Sir Rohan Kung sa kabaitan, mukhang mabait naman talaga siya. 17 po, kimikong bigkas. Malakas lang ang loob ko makipag-usap sa iba kapag nasa tabi ko si Ma'am Fiona at ngayong nag-iisa lang ako nakausap itong si Sir Rohan, kailangan ko na talaga sigurong labanan ang hiya ko. Kailangan ko na sigurong magkaroon ng confidence sa sarili ko na makipag-usap sa iba. Malaki na ang nabago sa physical kong hitsura at dapat lang siguro na pati ugali ko na pagiging mahiyain ay pwede ko na din baguhin. So, next year 18 ka na, nakangiting tanong niya sa akin. Wala sa sariling napatango ako. Pero matagal pa po iyon sir, nahihiya kong bigkas. I know, pero willing naman akong maghintay. Saka, bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Hindi mo naman ako amo para tawaging sir Much better na tawagin mo ako sa pangalan ko. Rohan, nakangiting bigkas niya sa bailahad niya ng kanyang kamay. Puno ng pagtatakang napatitig ako sa kamay niya dahil sa naalala ko nag-shake hands na kami kanina. Shake hands ulit ngayon? Saka ano kaya iyong sabi niya na willing siyang maghintay? Maghintay ng alin? Ang labo nitong si Sir Rohan. Sir, Rohan, hindi po ba nag-shake hands na tayo kanina? Alam niya na po ang pangalan ko kaya hindi na po siguro kailangan na mag-shake hands ulit, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Para formal. Saka kanina feeling ko na napipilitan ka lang
Sige na kapag hindi mo tatangapin ng kusa ang pakikipagkamay ko ngayon iisipin ko talaga na suplada ka. Sasama ang loob ko at magmumukmok ako nito mamaya pag uwi sa penthouse ko, seryoso niyang bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Talaga lang ha? Ang galing pala niyang mangonsensya kaya naman kaisa magkatotoo ang mga sinabi niya wala na akong choice, kundi ang tangapin na sana ang pakikipagkamay niya, kaya lang mula sa kung saan nagulat naman ako nang may biglang humawak baiwang ko at hinila. Ako palayo kay Sir Rohan. Bro, ikaw talaga. Isturbo narinig kong bigkas ni Sir Rohan, kaya wala sa sariling napalingon ako at ganoon na lang ang gulat ko nang tumampad sa paningin ko ang seryosong mukha ni Sir Brian. Siya lang naman ang humila sa akin palayo kay Sir Rohan. What have you done, young lady? Hindi mo ba alam na sa edad mong iyan bawal ka pang makipag-usap sa mga lalaki? Narinig kong seryoso niyang bigkas. Dahil malaki ang swimming pool na ito, ramdam ko ang paghila niya palayo sa karamihan kaya naman wala na akong nagawa pa kundi ang magpasyanod na lang. Ramdam ko din kasi ang higpit ng pagkakahawak niya sa baiwang ko na para bang wala siyang balak na pakawalan ako. Habang palayo kami sa karamihan, hindi ko mapigilan ang makaramdam ng takot. Nasaan na ba kasi si Ma'am Fiona? Wala ba siyang balak na ipagtanggol ako sa Kuya Brian niya na hindi ko alam kung bakit parang nagagalit ngayon? Mabuti na lang talaga at nang tuluyan na kaming ayos sa karamihan kusa niya nang binitiwan ang pagkakahawak niya sa baiwang ko. Pasimple akong dumistansya sa kanya habang pilit na iniisip kung ano ba ang nagawa kong kasalanan at bakit para siyang nagagalit sa akin ngayon. Bakit po? Kinakabahan kong tanong kay Sir Brian nang tuluyan niya na akong nailayo sa karamihan. Dumadagundong sa kaba ang puso ko at hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Sino ang nagsabi sa iyo na pwede kang makipag-usap kay Rohan? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala sa sariling napalunok ako ng sarili kong laway nang mapansin kong sobrang pula ng mukha niya. Hindi ko alam kung epekto lang ba ito ng sikat ng araw or sadyang marami na siyang nainom ng alak. Wala po pero siya po iyong sunod ng sunod sa akin Gugusto niya daw po kasi akong maging kaibigan, kinakabahan kong sagot sa kanya. Napansin kong halos magdikit na ang kilay niya. At pumayag ka naman, seryoso niyang tanong sa akin. Anong pong pumayag? Nagtataka kong tanong sa kanya. Ang labo niyang makipag-usap. Bakit ayaw niya pa kasi akong diretsahin? Ayaw niya ba akong maging kaibigan ng mga kaibigan niya dahil sa status ng buhay meron ako ngayon? Ang saklap naman kung ganoon. Hindi ko akalain na may pagkamata pobre din pala itong si Sir Brian. Pumayag na lalapit-lapitan niya at kausapin ka? Ano ba ang topic? Masungit niyang tanong sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapakagat ng sarili kong labi. Wala sa sariling muli akong napasulyap sa kinaroroonan ni Ma'am Fiona at ganoon na lang ang pagkadismaya ko nang mapansin ko na kausap niya pa rin ang girlfriend ni Sir Franco. Mukhang mag-isa ko yatang sasaluin ang mainit na ulo ni Sir Brian Ang unfair. Kung nagkulong na lang sana ako ng kwarto at nagbasa ng mga nobela sa phone ko, hindi sana ito mangyayari Hindi na sana ako pumayag na makisilip kanina nang yayain ako ni Ma'am Fiona. Heto, mukhang mapagalitan pa yata ako. Siya nga po kasi ang lapit ng lapit sa akin, sir Saka, wala naman po kaming ginagawang masama. Tinanong niya lang naman po kung ilang taon na ako, tapos gusto niya ulit makipag-shake hands sa akin dahil gusto niya din daw akong maging kaibigan. Mahina kong sagot sa bayu ko. Pigil ko na ang sarili ko na maiyak. Hindi ko maintindihan kung bakit ako lang ang kinakastigo niya ngayon, gayong ang kapatid naman niyang si Ma'am Fiona ang matigas ang ulo. Kaya lang naman din ako nandito sa pool ngayon dahil sa kapatid niya. Ano pa ang sinabi sa iyo ng Rohan na iyan? Seryosong tanong niya sa akin. Kaagad naman akong umiling. Wala na po, iyon lang, mahina kong sagot sa kanya. Hindi naman nakaimik si Sir Brian pero kahit na hindi ko nakikita, alam kong nakatitig pa rin siya hanggang ngayon sa akin. Okay, fine. Sorry, hindi ko sinasadya. Hindi ko kasi talaga matangap na may ibang kumakausap sa iyo Seryoso ang tono ng boses niya, pero hindi na kagaya kanina na halatang galit. Sa pagkakataon na ito medyo mahinahon na siya pero ako naman itong masama na ang loob. Ayaw ko na ngang mag-swimming. Tutal naman, may kausap ng iba si Ma'am Fiona, aalis na lang ako. Babalik na lang siguro ako sa kwarto namin ni Manang Alda. Sorry din po, sir.
Muntik ko na pong nakalimutan kung saan ako pwedeng lumugar, mahina ko ding sagot sa kanya. Pagkakataon na ito, tuluyan ng pumatak ang luha sa aking mga mata. Dahan-dahan akong tumalikod sa kanya at lumangway patungo sa may hagdan para umahon na. Wala na din naman akong ibang pagpipilian kundi ang umalis na lang dahil ramdam ko na din kasi kay Sir Brian na hindi na ako welcome dito eh. Saka ayaw ko din na makita niya ang luha sa mga mata ko. Hey, saan ka pupunta? Hindi ko naman sinabi na umalis ka. Pinapaalalahanan lang naman kita na bawal kang makipag-usap kahit kanino pero hindi ko naman sinabi na hindi ka pwede dito. Narinig kong bigkas niya, kaya hindi ko mapigilan ang mapasimango. Pagkatapos niyang pasamain ang loob ko sasabihin niya sa akin ito ngayon. Wag na, ayaw ko na. Kahit na mahirap ako marunong din akong magtampo no. Dahil nagtatampo at masama ang loob mabilis na din akong umahon. Ayaw ko nang papigil. Hindi naman ako tanga para hindi maramdaman na ayaw ni Sir Brian na makihalubilo ako sa mga bisita niya eh. Ang pakikipag-usap na nga lang sa kaibigan niyang si Sir Rohan ay big deal na sa kanya. Talagang pinagsabihan niya pa ako. Sino kayang tanga ang hindi sasama ang loob? Angela, hindi naman kita pinapaalis ah. Narinig kong sambit ni Sir Brian, kaya pigil ko ang sarili ko na mapaismid. Sasabihin niya sa akin ang tungkol sa bagay na iyan ngayon pagkatapos niyang pasamain ang loob ko. Saka, sinamahan ko lang naman si Ma'am Fiona kaya ako nandito eh. Babalik na po ako sa kwarto ko, sir. Mahina kong sagot at tuluyan na nga akong umahon ng swimming pool. Kaya lang, mukhang nasa mood talaga yata si Sir Brian na pagtripan ako ngayong araw dahil imbes na tigilan niya na ako, naramdaman ko din ang pag-ahon niya mula sa pool. Hindi ko na pinansin pa at hindi ko na din siya nilingon at mabilis na humakbang paalis. Kung sama din lang ng loob ko ang makukuha ko sa paliligo ng pool, mabuti pang bumalik ng kwarto at manahimik. Saka ang init na kaya. Wala akong balak na magsunog ng balat no. Stay, kakain ka pa diba? Narinig kong sambit ni Sir Brian, kasunod noon ay naramdaman kong may pumatong na kung anong bagay sa balikat ko. Napahinto ako sa paghakbang at wala sa sariling napalingon sa kanya. Napansin ko din na siya pala ang naglagay ng towel sa balikat ko, kaya pigil ko ang mapasimangot. Hindi naman ako naka-swimsuit para ibalabal niya sa akin ang tuwalya na ito. Nakasuot ako ng maluwang na shirt na kulay maroon at maong shorts, kaya ang iinitong si Sir Brian. Si Grace nga kanina, hindi niya binigyan ng towel gayong kung tutuosin, wala nang halos maitago ang babaeng iyon. Kulang na lang maghubad at hindi niya man lang nagawa na takpan ang katawan samantalang ako, desente naman ang kasuotan ko, pero nagawa niya akong bigyan ng towel. Siguro dahil ayaw niya akong lamigin kaya ginawa niya ito. Okay din naman pala si Sir Brian. Noong pa man talaga nga palang mabait ito sa akin. Lalo na kung health ang pag-uusapan. Ayaw mo nang maligo. Pwede namang doon ka na lang sa table. Kumain ka muna, nakangiting bigkas niya. Ngayon ko lang din napagtanto na kay bilis magbago ng ugali niya. Kalmado na eh. Kaya lang, hindi naman din ako makatingin ng diretso sa kanya. Kailangan ba talaga ganito ang mga suot nila habang naliligo sa pool? Tanging shorts lang at walang damit pang itaas. Tumutulo pa ang tubig mula sa kanyang buhok patungo sa kanyang katawan. Aminado akong may karapatan din naman talaga itong si Sir na huwag magdamit para i-display ang kanyang magandang katawan. Kaya siguro patay na patay sa kanya si Grace dahil ebis palang perfect na. Hey, ano ang ginagawa mo? Bakit ganyan ka makatitig? Nakataas ang kabilang sulok ng labi niya na tanong sa akin. Kaagad tuoy namilog ang mga mata ko sa gulat at kaagad na nag-iwas ng tingin sa kanya. Nakakahiya. Sabi ko hindi ako tititig sa kanya pero bakit hindi ko nakontrol ang sarili ko? Naisip ko lang po bakit niyo ako binigyan ng towel mas kailangan niyo yata ito Bigkas ko at akmang tatanggalin ko na sana sa balikat ko ang towel nang bigla siyang nagsalita. Para hindi ka lamigin. Ako kasi sanay sa ganito dahil palagi akong laman nitong pool. Halika na. Table tayo, sabayan mo akong kumain. Hayaan mo iyang si Fiona magutuman, nakangiti niyang bigkas at nagulat na lang ako nang bigla niya akong hawakan sa aking kamay at hinila patungo sa mesa. Wala sa sariling nagpasyanod ako lalo na at alam kong hindi talaga ako nito titigilan ni Sir Brian. Sit down. Ano ang gusto mong kainin? Nakangiti niyang tanong sa akin sabay ipinaghila niya pa talaga ako ng aking maupuan.
Nagtataka man sa biglang pagbabago ng ugali niya, wala na din akong choice, kundi ang makiayon sa takbo ng kapalaran. Sir, ako na po ang bahala dito. Balik na po kayo sa mga kaibigan nyo. Imbes na sagutin ang tanong niya sa akin, ibang kataga ang lumabas sa bibig ko. Parang walang narinig na kumuha siya ng malinis na pinggan at walang sabi-sabing nilagyan ng pagkain. Baka hinahanap ka na po nila, sir. Ako na po ang bahala dito. Muli kong sambit at wala sa sariling napatigin sa gawin ng pool kung saan napansin kong muli na naman silang nagkakasayahan. Mula sa kinaupuan ko dinig na dinig ko ang malakas nilang tawanan. Sa pagkain ng tingin at hindi kung saan, young lady, narinig ko namang sambit ni Sir Brian, kaya wala sa sariling. Napaayos ako ng upo. Pambihira, may bago na bang batas ngayon na bawal manood sa mga taong naliligo sa pool? Sir, ang dami po. Baka hindi ko ito maubos, imbes na pansinin ang paninita niya sa akin, itinoon ko na lang ang pansin sa pagkain na inilagay niya sa pinggan ko, at hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkadismaya nang mapansin kong sobrang dami. Ako pa naman iyong taong ayaw magsayang ng pagkain. Dati sabik ako sa mga masasarap na pagkain dahil nga halos hindi ako makakain noon sa probensya namin, pero iba na ngayon. Marunong na din akong mag-diet para maintin ang katawan ko, kaya nga kahit nagaano pa kasarap ang mga pagkain na nasa harapan ko nitong mga nakaraang buwan, pinipigilan ko ang sarili ko na kumain ng marami. Baka kasi tumaba ako Hindi ko naman sinabi sa iyo na ubusin mo iyan Kainin mo lang kung ano ang kaya mo, bigkas niya sabay dampot sa isang bote ng alak at nagsalin sa kopita. Hindi na ako nakaimik, bagkos itinoon ko na lang ang buo kong atensyon sa pagkain. Medyo gutom na din naman kasi ako May mga binalatan akong hipon kanina bago kami tumalon sa pool ni Ma'am Fiona, pero hindi ko na makita kung nasaan na. Baka may kumain na. Nakausap ko si Mommy, ayaw mo daw tangapin ang suggestion niya na mag-aral ka. Maya-maya seryosong tanong niyang sa akin. Wala din naman po kasi akong balak magtrabaho sa iba, sir, kaya hindi ko na siguro kailangang mag-aral, mahinang sagot ko sa kanya. Tiate. Bakit? Ano bang trabaho ang naiisip mo at bakit nasabi mo na hindi mo na kailangang mag-aral? Seryoso niyang tanong. Dito lang po. Sa susunod na taon pwede na po akong maging full-time worker dito sa bahay niyo, nakangiting sagot ko. Bakit? Wala ka na bang ibang pangarap maliban sa pagiging full-time worker dito sa bahay? Muling tanong niya sabay tungga sa laman ng alak na nasa baso niya. Inubos niya iyon at muling nagsalin ng isa pa. Wala na. Masaya na ako dito sa bahay niyo, nakangiti kong sagot. Napansin kong natigilan ito at matiim akong tinitigan. Tiate. Hindi ka din naman dito titira pagdating ng araw, kaya paano mo nasabing masaya ka dito? Seryoso niyang sagot. Natigilan naman ako. Hindi na ako titira dito. Bakit, talaga po bang ayaw niyo sa akin? Ayaw niyo pong dito ako magtrabaho, malungkot kong tanong sa kanya. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, paano kung mag-asawa ka na? Wala kang choice kundi ang umalis dito at sumama sa asawa mo, diba? Seryosong tanong niya habang titig na titig sa basong mailamang alak. Hindi ko naman mapigilan ang mapasimangot. Medyo kinabahan ako kanina. Akala ko kasi ayaw niya sa akin na dito ako magtrabaho, iba pala ng gusto niyang ipakahulugan. Wala naman po akong balak na mag-asawa, sir. Mahina kong sagot sa kanya at muling itinoon ang buong pansin sa aking kinakain. Hindi na din naman siya sumagot pa na labis kong ipinagpasalamat. Mabuti na din ang nanahimik siya. Iyon nga lang nang muli akong napasulyap sa kanya, napansin kong habos maubos niya na ang laman ng isang bote ng alak na iniinom niya. Namumula na din ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kawalan na akala mo may malalim na iniisip. Sir, pwede na po ba akong pumasok sa loob ng kwarto ko? Medyo nilalamig na po kasi ako at gusto ko nang magbanlaw. Nag-aalangan kong bigkas kaya muli siyang napatitig sa akin. Hinahanda ko ang sarili ko sa posible niyang sabihin, pero nang mapansin ko na dahan-dahan na siyang tumango, kaagad na din naman akong nakahinga ng maluwag. Are you sure na busog ka na? Seryoso niyang tanong. Kaagad naman akong tumango. Kung ganoon, halika na. Ihahatid na kita. Seryoso niyang bigkas, sabay tayo. Naku, wag na po, sir. Ayos na po ako. Baka po kasi hanapin kayo ng mga kaibigan niya Pilit ang ngiti kong bigkas at mabilis na tumayo. No. It's okay. Huwag kang mag-alalal. Hindi nila ako hahanapin.
Saka, parang wala na din ako sa mood. Let's go. Nakingiting bigkas niya. Wala na akong nagawa pa kundi ang tumango na lang. Bahala na nga siya. Siya itong amo at siya ang nakakaalam sa lahat. Dito na tayo dumaan, Angela. Narinig kong sambit ni Sir Brian nang akmang tatahakin ko na sana ang pinakamalapit na way pabalik ng servants' quarter. Matatagpuan iyon sa pinakalikod at dulong bahagi ng bahay at kailangan pang dumaan ng garden bago makarating doon. Bakit dyan po? Medyo malayo po dyan, sir, nagtataka kong sagot sa kanya. Sure ako na kapag mga ganitong oras nagpapahinga na ang karamihan. Una na kasi ng hapon at oras na ng siesta ng lahat ng mga kasambahay. Para maiba naman. Saka, bakit ang dami mong tanong? Ako ang amo, di ba, kaya alam ko ang ginagawa ko. Yamot niyang bigkas at nagpatiuna ng naglakad. Nagatataka namang kaagad akong napasunod sa kanya. Siguro, lasing na itong si Sir Brian kaya parang wala na siya sa kanyang sarili. Kung alin ang mahirap na daanan doon niya gustong dumaan, di pagbigyan. Ni hindi na nga ako nakapagpaalam pa kay Ma'am Fiona. Mukhang nag-enjoy na din naman siya kaya ayos na din. Magpapaliwanag na lang ako sa kanya kung bakit nauna akong umalis sa kanya. Ang likod na bahagi ng bahay ng mga De La Fuente ay nahahati sa dalawa. Ang kalahating bahagi ay naging parking area ng iba't ibang klaseng sasakyan at ang kabila naman ay sinakop ng garden. Yun nga lang, hindi ko alam kung ano pa ba ang balak gawin nitong si Sir Brian dahil mukha siyang lutang habang naglalakad. Hindi ko tuloy malaman kung susundan ko pa ba siya or kailangan ko nang lumihis ng daanan para makarating na sa servants' quarter. Para kasing may ibang lakad pa si Sir Brian eh. Hindi ko alam kung pinapatagal niya lang ang lahat-lahat pero wala akong balak ng matuyuan ng damit sa aking katawan. Sir, saan po ba tayo pupunta? Hindi ko matiis na tanong sa kanya. Kung bakit naman kasi ang lawak pa ng lupain ng nasa likod ng bahay nila. Kapag nakatambay kaming dalawa dito ni Ma'am Fiona, feeling ko nga wala ako sa Metro Manila eh. Iba kasi ang hitsura ng likod ng bahay nila kumpara sa harapan. Sa kwarto. Saan pa ba? Seryoso niyang sagot sa akin sabay hinto sa paghakbang. Napahinto na din ako at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na isa pala iyong secret door. Yes, may secret door ang pinakalikod na pintuan ng bahay na ito. Hindi lang halata dahil kakululay nito ang wall. Sir, sa saan papunta iyan? Nagatataka kong tanong sa kanya. Basement, parang wala lang nabigkas niya. Dyan po ba kayo pupunta? Kung ganoon tutuloy na ako sa servants' quarter. Sagot ko naman sabay atras. Wala akong balak na samahan siya sa loob no. Natatakot ako. Ang alam ko kasi kapag basement tambakan ng mga sirang gamit ang purpose. Ano naman ang gagawain namin sa basement kung sakali? Baka mamaya, bigla na lang akong ikulong ni Sir Brian doon eh. Mukhang lasing pa naman siya at hindi niya na alam ang ginagawa niya. Come on! Huwag kang killjoy. Samahan mo muna pagkatapos ihatid din kita sa kwarto mo. Seryoso niyang bigkas at lalo niya pang niluwagan ang pagkakabukas ng pintuan. Nagdadalawan isip naman akong naglakad papasok. Pagkapasok ko nagulat pa nga ako nang bigla niyang isinara ang pintuan kasabay ng pagbaha ng liwanag sa buong paligid. Ito iyong secret hideout ko. Actually, ako na lang ang pwedeng maglabas-pasok dito dahil ipinamana na ito ni Daddy sa akin, bigkas niya. Hindi ako nakaimik pa, simple kong inilibot ang tingin sa paligid. Hindi ko pa nga napigilan ang makaramdam ng kaba nang mapansin ko na wala naman akong nakikita kundi hagdan pagbaba. Maaring iyon ang sinasabi niyang basement. Let's go. Don't worry, sandali lang tayo dito, muling bigkas niya at nagpatiuna na siyang humakbang pababa. Wala sa sariling napayakap ako sa aking sarili nang maramdaman ng aking balat ang lamig na kung hindi ako maaring nagkakamali galing sa buga ng aircon. Sobrang liwanag ng paligid dahil sa ilaw pero hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng takot. Pababa kasi ng hagdan ang tinatahak namin so ibig sabihin nasa ilalaim na kami ng lupa. Paano na lang kung biglang lumindol at matabunan kami? Heist, parang gusto ko na tuloy pagsisisihan kung bakit pa ako sumama sa kanya. Here we are, mahina niyang sambit nang makarating kami sa pinakadulong hagdan. May isa pang pintuan at tahimik ko lang siyang pinagmamadan habang dahan-dahan niyang binubuksan iyon at hindi ko mapigilan ang mapasinghap ng tumampad sa paningin ko ang isang maayos na silid. Hindi silid kundi para bang isa pang bahay.
Pagkatapasok ni Sir Brian sa loob kaagad akong napasunod sa kanya, at hindi ko mapigilan ang mapatutop sa aking bibig nang tumampad sa akin ang isang napakagandang ayos ng buong paligid. Para akong nasa isang magarang hotel. May mahabang sofa at carpeted ang buong paligid. Sir, hindi naman yata ito basement eh. Saang bahagi po ba ng bahay ito? Nagatataka kong tanong sa kanya. Huwag mo nang tanungin. Pwede mong gamitin ang banyo kung gusto mong magbanlaw. Kumpleto iyon at lahat ng mga gamit na makikita mo pwede mong gamitin. Nakangiti niyan sagot sa akin na para bang wala lang na naupo sa sofa. Parang gusto ko pang ang manghinayang dahil alam kong basa siya at baka masira ang foam ng sofa, pero sino ba naman ako para pigilan siya, diba? Nako, balik na lang po ako sa servants' quarter, sir. Doon na lang po ako magbabanlaw, nakangiti kon bigkas. Hinawakan ko ang doorknob ng pinturan at ganoon na lang ang pagtataka ko nang mapansin kong nakalock na ito. Hindi mo mabubuksan iyan ng basta at hindi ka makakalabas sa silid na ito, hangat hindi ko sinasabi kaya kung ako sa iyo, pumasok ka na ng banyo para mapalitan iyang basa mong damit. Seryoso niyang bigkas sabay dampot sa isang bottled water na nakapatong sa isang lamisita. Bakit po? Balak niyo po ba akong ikulong, sir? Gulat kong bigkas. No. Wala akong balak na ikulong ka sa lugar na ito kung susundin mo ang nais ko. Now, go to the bathroom at magbanlaw ka, seryoso niyang bigkas habang matiim na nakatitig sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng takot. Ngayon ko lang siya nakita na ganito kaseryoso eh. Saka, bakit parang nakakatakot siya kung tumitig ngaon? Habang naliligo ako, hindi ko mapigilan ang mag-isip. Ano kaya ang nakain nitong si Sir Brian na imbes na payagan niya ako na sa servants' quarter dumiretso, dito pa talaga sa secret hideout niya. Mukhang okay naman na siya kanina eh. Hindi na siya galit at maayos na din naman kaming umalis na pool kanina. Sabi niya ihatid niya lang ako pero bakit biglang nagbago ang isip niya? Heist, bahala na nga siya. Siguro naman pakatapos kong makaligo hahayaan niya na din akong makalabas. Nag-aalala na din kasi ako baka hinahanap na ako ni Manang Alda. Kagaya nga noong sinabi ni Sir Brian, kumpleto nga sa gamit itong banyo, kaya kahit papaano nag-enjoy din ako sa paliligo. May malaking bathtub din at mas malaki pa nga ang kabuuan ng banyo kumpara sa kwarto namin ni Manang Alda. Pagkatapos kong maligo, kumuha akong malinis na towel na nasa isang kabinet. Naghalungkat pa ako at nang mapansin ko na may bathrobe din pala ginamit ko na din. Pagkatapos, pinatuyo ko na din ang buhok ko gamit ang hairdryer na nandito lang din sa loob ng banyo bago ako, dahan-dahan na lumabas kung saan naabutan ko si Sir Brian na nasa dati niya pa ring pwesto na nakasandal sa sofa habang nakapikit. Ngayon ko lang din napansin na kung ano iyong suot niya noong pumasok kami dito sa hideout niya ganoon pa rin hanggang ngayon. Hindi man lang niya naisip na magsuot kahit t-shirt lang kaya napapaisip tuloy ako ngayon kung hindi man lang ba siya nakakaramdam ng lamig. Sir, natutulog po ba kayo? Hindi ko mapigilang bigkas habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mukha. Ang gwapo talaga nitong si Sir Brian. Sa bagay, gwapo din kasi at maganda ang mommy at daddy niya, kaya hindi nakakapagtaka iyon. Sir, tapos ka na ba? Anong oras na? Mahina niyang tanong sa akin kaya naman dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanya. Parang nakatulog din yata itong si Sir at nagising lang noong nagsalita ako. 2:00 na po ng hapon, sir. Tapos na po akong maligo. Pwede po bang lumabas na ako para makapagpahinga ka na din, lakas loob kong bigkas. Napansin ko na namang titig na naman siya sa akin, kaya naman nag-uumpisa na naman tuloy kumabog ang dibdib ko. Sit down, seryosong bigkas niya. Mukhang hindi pa rin yata siya papayag na lalabas na ako eh. Nanaku. Wag na po, sir. Ayos lang po talaga ako, hilaw ang iting sagot ko sa kanya. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala mula sa lalamunan niya sabay tayo. Naglakad palapit sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Maupo ka muna dyan habang hinihintay ako. Magsa-shower lang ako, bigkas niya habang dahan-dahan na umaangat ang kanyang isang kamay at diretso iyon sa aking pisngi. Humaplos habang hindi niya pa rin inaalis ang pagkakatitig sa akin. Imbes na lumayo sa kanya or sawayin siya dahil sa ginagawa niya para naman akong naistatwa sa aking kinatatayuan. Hindi ako makakilos habang malakas pa rin ang kabog ng dibdib ko. Wait for me here.
Maliligo lang ako, nakangiti niyang bigkas kasabay ng marahan niyang pagpisil sa ilong ko bago siya tuluyang naglakad paalis. Nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa makapasok siya sa loob ng banyo. Ang weird ni Sir, hindi ko mapigilang bigkas kasabay ng malalim na pagbuntong hininga. Kailangan kong kumalma. Hindi ko pa nga napigilan na mapasapo sa aking dibdib at ramdam ko pa rin ang lakas ng tibok ng puso ko. Hindi ko din talaga maintindihan ang sarili ko nitong mga nakaraang araw. Sa tuwing nakakaharap ko kasi itong si Sir Brian, parang palpitate palagi ang puso ko. Minsan, parang nagdududa na tuloy ako sa sarili ko. Feeling ko may malubha akong sakit at lumalabas lang iyon kapag kaharap ko si Sir Brian. Wala sa sariling naglakad ako patungo sa sofa. Naupo at inabot ang remote control ng telebisyon at ini-on iyon. Sakto naman. Ng telebisyon at ini-on iyon. Sakto naman na isang pelikula ang palabas sa unang channel pa lang kaya kaagad nitong nakuha ang atensyon ko. Napasandal ako sa malambot na sofa habang titig na titig sa palabas. Ni hindi ko na nga namalayan pa ang mga minutong nagdaan. Habang nakatitig sa telebisyon, unti-unti akong dinalaw ng pagkaantok hanggang sa napapikit na ako. Hindi ko alam kung anong oras na pero mabilis akong napamulat ng aking mga mata nang maramdaman ko na may mainit at malambot na bagay na dumampi sa bibig ko. Dahan-dahan akong nagmulat ng aking mga mata at ganoon na lang ang gulat ko nang masilayan ko ang seryosong mukha ni Sir Brian. Sobrang lapit ng mukha niya sa mukha na kulang na nga lang ay nagkakaamuyan na kami ng hininga. Ayos. Kakayo po pala. Tatapos na po ba kayong maligo? Nauutal kong tanong dahil sa labis kong pagkagulat. Sino ba namang hindi magugulat kung maalimpungatan ka na halos nakadikit na ang mukha ng amo mo sa iyo, diba? Yes, tapos na akong maligo. Nakatulog ka yata. Garalgal ang boses na tanong niya sa akin habang napapansin ko na hindi niya inaalis ang pagkakatitig sa aking labi. Ha? Opo. Nakatulog po ako. Siguro sobrang boring noong palabas na napanood ko kaya nakatulog ako. Hilaw ang ngiting sagot ko habang pilit kong iniiwas ang panginin ko sa kanya. Bakit ka nagising? May naramdaman ka ba kanina bago ka nagising? Nakangiting tanong niya sa akin. Ha? Wala naman po. Napahimbing din po kasi ang tulog ko nag-aalangan kong sagot sa kanya. Wala nga ba akong naramdaman? Parang meron kaya lang kung sasabihin kong meron baka tanungin niya pa ako ng tanungin. Doon na ako sa safe na sagot. Lalabas na po ba tayo, sir? Muli kong tanong sa kanya. Isang makahulugang ngiti ang sumilay sa labi niya bago dahan na tumango. Ngayon ko lang din napansin na nakasuot na siya ng damit pambahay. Isang puting shirt at cotton shorts na lagpas tuhod. Pangkaraniwang damit na palagi niyang suot kapag nandito siya sa bahay pero hindi pa rin nakakabawas iyon sa angking niyang gandang lalaki. Sure pero bago iyan magbihis ka muna. Nakangiti niyang sagot sabay turo sa paris ng damit na nasa center table. Hindi ko naman maiwasan ang magtaka. Saan siya kumuha ng damit? Akin na po ba ang mga damit na iyan, sir? Nakangiti kong tanong sa kanya. Of course, sa iyo na iyan, nakangiti niyang sagot bago siya tumayo at naglakad patungo sa kabilang bahagi ng sofa at naupo. Mahilig ka pala sa mga love story na palabas? Nakangiting tanong niya sa akin habang tutok na tutok ang mga mata niya sa telebisyon. Napatitig din ako sa telebisyon at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin ko na kissing ang scene sa palabas. Naghahalikan ang bidang babae at bidang lalaki. Oo po. Mahilig po pero hindi po kagaya ng nasa palabas na iyan, kandautal kong sagot sa kanya. Narinig ko ang mahina niyang pagtawa bago siya sumagot. So, naranasan mo na ba kung ano ginagawa ng babae at lalaki na iyan? Seryosong tanong niya sa akin. Mula sa pagkakatitig sa telebisyon muling bumaling ang tingin niya sa akin. Naku. Hindi pa po, sir. Bata pa po ako at saka sa mag-boyfriend at girlfriend lang po iyan pwede, nakangiwi kong sagot. Kung sakaling may boyfriend ka, papayagan mo ba na ikis ka ng ganyan? Seryosong tanong niya sa akin. Napansin ko pa nga ang paggalaw ng Adam's apple niya, na para bang may kung anong bagay na nakabara sa lalamunan niya, kaya naman lalo akong nakaramdam ng pagkailang. Hindi po yata, alanganin kong sagot. Hindi? Bakit? Akala ko ba para sa girlfriend at boyfriend lang ang kissing? Bakit ayaw mong pumayag? Seryoso niyang tanong. Kasi po, wala naman po akong balak na mag-boyfriend
walang paligoy-paligoy kong sagot sa kanya. Napansin ko ang pagtaas ng isang sulok ng labi niya na para bang hindi siya naniniwala sa sinasabi ko ngayon. Really? Bakit ayaw mo? Puno ng curiosity ang boses na tanong niya. Hindi ko po alam. Basta, ayaw ko lang po, sagot ko naman. Bakit kaya ang daming tanong nitong si Sir Brian? Parang ang kulit niya na naman kung saan nakaligo na siya. Kung sakaling may manligaw sa iyo, hindi mo ba i-entertain? Seryosong tanong niya sa akin. Naku, wala pong mangahas na manligaw sa akin, sir. Saka, ayaw ko na po talagang mag-asawa kaya ayaw ko mag-boyfriend. Kasi natatakot ako na baka katulad lang din ng bagong asawa ni nanay ang ugali noong lalaki. Lasenggero na sugarol pa tapos minsan nananakit, malungkot kong sagot sa kanya. Napansin kong biglang napaseryoso si Sir Brian. Seryoso niya akong tinitigan bago umiling-iling. Gaano kadalas kang saktan nila noon? Seryoso niyang tanong pero ramdam ko na sa boses niya ang tinitimping galit. Hindi ako nakaimik dahil hindi ko din naman kasi alam kung kaya ko pa bang alalahanin ang mga nangyari noon. Pilit ko na kasing binabaon sa limot ang lahat-lahat dahil sa tuwing naalala ko ang mga nangyari noon, pakiramdam ko muli akong binabalikan ng bangungot ng nakaraan. Tell me ilang beses kang sinasaktan nila noon, seryosong muling tanong ni Sir Brian. Pagkakataon na ito, lumipat na siya sa tabi ko. Hinawakan niya ang nanginginig ko ng kamay. Maraming beses po. Hindi lang isang beses, 2 beses kundi maraming beses at tumitigil lang sila minsan, kapag nawawalan na ako ng malay, umiiyak na bigkas ko kasabay ng pagpikit ng aking mga mata. Tahan na. Tahan na. Hanggang ngayon pala hindi ka pa rin moved on sa mga nangyari sa iyo. Narinig kong bigkas ni Sir Brian. Pinipilit ko pong kalimutan ang lahat pero minsan dinadalaw pa rin nila ako hanggang sa panaginip ko, mahina kong sambit kasabay ng paglandas ng luha sa aking mga mata. Totoo naman talaga ang sinasabi ko. May mga pagkakataon na dinadalaw pa rin ako ng masamang panaginip dulot ng masalimuot kong nakaraan. Maliban sa pananakit, ano pa ang ginawa nila sa iyo? Angel, may sarili akong dahilan kaya tinatanong kita ngayon kaya labanan mo ang takot mo. Sige na maliban sa pananakit may iba pa ba silang ginagawa sa iyo? Seryosong tanong niya sa akin. Sa pagkakataon na ito, halos nakayakap na siya sa akin. Kakapag wala si nanay, nararamdaman ko na lang minsan na hinihipuan ako ni Tio. Nitong bago ako tumakas pinipilit niya na po akong hubaran kaya lang hindi ako pumayag kaya binugbog niya ako. Mabuti na lang dumating si nanay pero imbes na kampihan ako, iyong asawa niya pa ang pinaniwalaan niya. Humahagulhol ng iyak ko ng sagot sa kanya. Hindi ko na napigil ang emosyon ko. Tuluyan na akong napaiyak habang nasa bisig niya ako. Okay. Enough. Tama na narinig ko na ang mga nais kong marinig kaya ipagpalagay mo na ang kalooban mo. Hindi mo na kailangan pang ikwento ang bawat detalye dahil malalaman ko din naman kung ano ang totoo. Mahina niyang sagot habang pilit niya akong pinapakalma. Kaya lang, bumalik na sa isipan ko ang mga nangyari ng nakaraan ko at kailangan ko pa ng ilang minuto para kumalma ulit. Don't worry, bibigyan natin ng leksyon ang taong salot ng lipunan. Hindi ako papayag na hindi ka makakaganti sa kanila, Angel, mahinang bigkas niya. Hindi naman ako nakaimik bagkos patuloy lang ako sa pagluha. Mabilis na lumipas ang mga minuto. Kahit papaano, unti-unti na din naman akong kumalma. Nang mahimasmasan, dahan-dahan akong kumala sa pagkakayakap kay Sir Brian at nahihiyang tumitig sa kanya. So sorry po, mahina kong bigkas. Isang ngiti ang pinakawalan niya bago niya hinaplos ang pisngi ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos ka na ba? Sorry kung pinaiyak kita. Kailangan ko kasing itanong sa iyo ang lahat-lahat para alam ko kung anong kasunod na hakbang ang gagawin ko. Nakangiti niyang sagot sa akin. Ano po ang ibig mong sabihin? Puno ng pagtatakang tanong ko sa kanya. Basta, malalaman mo din sa pagdating ng mga araw. Sa ngayon, huwag mo nang isipin ang nakaraan mo dahil simula nang dumating ka dito sa bahay namin tuluyan mo na silang natakasan at walang sino man ang pwedeng manakit sa iyo, sagot niya. Salamat po. Kung hindi po siguro dahil sa inyo baka patay na po ako ngayon, nahihiyang sagot ko sa kanya. You're welcome Angel at don't worry, hindi ko hahayaan na mapahamak ka sa lahat ng oras. Now, go to that room at magbihis ka na para maihatid na kita sa kwarto mo at nang makapagpahinga ka na din, may kalakip na lambing sa boses niya,
kaya naman hindi ko na din mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Sir, yes sir, natatawa kong sagot sa kanya bago ko dinampot ang damit na bigay niya sa akin at diretso ang hakbang patungo sa isa pang pintuan na tinuturo niya. Pumasok ako sa loob at hindi ko mapigilan ang mamangha nang mapansin ko kung gaano kaganda ng loob. Isa itong malawak ng kwarto na may malaking kama. May mga nakikita akong glass cabinet kung saan makikita ang iba't ibang klaseng mga relo at ilang mga alahas na nakadisplay. Grabe, ang swerte ko naman. Talagang hinayaan ako ni Sir Brian na makapasok dito sa loob. Hindi ko pa nga mapigilang bigkas habang dahan-dahan ko nang inaalis sa katawan ko ang bathrobe na suot ko. Isang pajama at shirt ang binigay sa akin ni Sir Brian at kaagad ko na din iyong isinuot. Saktong pagkabihis ko bumukas ang pintuan ng silid at pumasok sa si Sir Brian. Tapos ka na ba? Nakangiti niyang tanong sa akin habang naglalakad siya patungo sa isang istante at binuksan ang salamin na pintuan. Kaagad naman akong tumango. Tapos na po. Kaninong kwarto po ito, sir? Nakangiti kong tanong sa kanya. Akin at gusto ko dito sa kwartong ito gaganapin ang honeymoon namin ng magiging asawa ko. Nakangiti niyang bigkas. Talaga? Wow, ang swerte naman po pala ng magiging asawa niyo kung ganoon. Ang ganda kaya ng kwartong ito at saka ang dami ding mga kayamanan, natatawa kong sagot sa kanya. Yes, totoo iyan. Maswerte talaga ang magiging asawa ko, bigkas niya at may kinuha lang siya sa isa sa mga istante at muling isinara iyon. Naglakad siya palapit sa akin at nang makalapit naramdaman ko na lang ang paghawak niya sa kamay ko at ang pagpasok ng isang malamig na bagay sa palasingan ko. Aano po iyan, sir? Nagtataka kong tanong at kaagad na nanlaki ang mga mata nang sumalubong sa paningin ko ang isang kumikinang na bagay. Para sa iyo. Regalo ko sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Tatalaga po? Para sa akin? Naku, ang agang regalo, hindi ko pa naman birthday, bakit may regalo ka agad? Puno ng pagtatakang tanong ko sa kanya. Hindi na kailangan ang birthday para regaluhan ka. Ingatan mo ito at huwag na huwag mong hubarin sa daliri mo dahil palagi ko itong hahanapin sa iyo. Nagkakainitindihan ba tayo? Seryoso niyang tanong sa akin. Hindi mo na po ba ito babawiin sa akin? Magkano po ito? Mukhang mamahalin at baka mawala ko po, sagot ko naman. Huwag mo nang tanungin ang presyo. So, ano pa ang hinihintay natin, lalabas na ba tayo or magkikwentuhan na lang muna? Pabiro niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Kung kanina ako itong atat na lumabas, siya naman gayon ang kumuha sa mga linyahan ko. Nakakatuwa talaga itong si Sir Brian, ang bilis magbago ng mood eh. Sigurado na ako sa sarili ko. I love her kaya lang sobrang bata niya pa. Hindi ko kayang i-take advantage ang isang kagaya ni Angela na alam kong walang kamuwang-muwang at hindi pa nakatuntong sa tamang edad. Gusto kong igalang ang pagiging minor niya at pagiging siya. God knows kung paano akong nagpipigil ngayon na huwag siyang halikan. Na huwag siyang angkinin dahil hindi pa nga pwede. Bata pa siya at wala akong choice kundi ang maghintay hanggang sa tumuntong siya sa tamang edad. Alam nila mommy at daddy ang feelings ko kay Angela at ilang beses din nila akong pinaalalahanan na huwag muna. Na kailangan kong pigilan ang sarili ko hanggang sa tumuntong sa tamang edad si Angela. Iyon nga lang, sobrang nababahala din talaga ako. Hindi ko kasi talaga kayang nakikita siyang makipag-usap sa ibang lalaki. Kahit nga ang kapatid kong si Ie ay pinagsiselosan ko na din na hindi naman dapat dahil wala pa nga kaming relasyon ni Angela. Na hindi nga yata siya aware sa nararamdaman ko para sa kanya. Katulad na lang kanina alam ng Diyos kung paano ako nagpipigil na sapakin ang kaibigan kong si Rohan. Paano ba naman kasi masyadong papansin sa babaeng mahal ko? Nakakainit ng ulo at kulang na lang talaga hilahin ko si Angela para lang itago sa mga mata niya. Akala ko din talaga dati si Nicole ang nakabihag sa puso ko pero mukhang nagkamali yata ako ngayon ah. Mas matindi ang nararamdaman ko kay Angela kumpara kay Nicole dati. Hindi kasi talaga kumpleto ang araw ko hanggang hindi ko nakikita si Angela eh. Palagi siyang hinahanap ng puso at isipan ko. Kaya dinala ko siya dito sa secret room ko eh. Sa aking hideout na kahit mga kapatid ko hindi ko pinapayagan na pumasok. Minana ko ito kay Daddy at lahat ng mga nakikita sa lugar na ito ay puro mamahalin. Iba't ibang collections ng mga alahas na minana pa ni Daddy sa ama niya. Mga nakadisplay na millions din ang halaga na tuluyan ng ipinagkatiwala ni Daddy sa akin.
Ako ang panganay na anak na lalaki at may tradisyon ang pamilyang pinagmulan ni Daddy Dominic na kung sino ang panganay may mas malaking porsyon na mamanahin sa kayamanan ng pamilya. Lalo at ako na din halos ang nagpapatakbo ng kumpanya ng pamilya. Sobrang tinatamad si Daddy na pumasok ng opisina nitong mga nakaraang taon. Mas gusto niyang sulitin ang mga panahon na kasama si Mommy palagi at mamasyal at maglibot sa ibang bansa. Ayaw niya daw sayangin ang mga panahon na malakas pa siya at gusto niyang ilibot si Mommy sa buong mundo. Sa bagay, nakikita ko din naman kasi talaga kung gaano niya kamahal si Mommy. Kung paano niya ito igalang at pahalagahan at iyon ang gusto ko ding gawin sa magiging asawa ko. Sigurado na ako sa sarili ko. Natagpuan ko na ang babaeng iniibig ko at hindi ako papayag na maagaw siya ng iba sa akin. Akin lang si Angela at babakuran ko siya hanggang sa tumuntong siya sa tamang edad. 1 taon na paghihintay. Yes, 1 taon na paghihintay at magiging masaya na din kami. Pero ang tanong, kaya ko ba talaga? Kaya ko bang maghintay ng 1 taon gayong sa araw-araw na nagdaan nakikita ko ang pagbabago ng physical na kaanyuan ni Angela? Lalo siyang gumaganda sa paningin ko. Lalo siyang naging kaakit-akit sa paglipas nitong mga nakaraang araw. Nagustuhan ko na siya kahit na marami pa siyang bugbog at pasa sa katawan noon at mas lalo ko siyang nagustuhan ngayong tuluyan nang naghilom ang lahat. Ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Para siyang isang anghel at napaka-inosente ng mga mata niya. Para bang wala siyang nagawang kasalanan sa tanang buhay niya. Sa paglabas ko kanina sa banyo pagkatapos kong maligo, naabutan ko siyang nakatulog sa sofa. Nakatulugan niya ang panonood ng isang love story na palabas sa television. Hindi ko din talaga napigilan ang sarili ko na pakatitigan siya, at hindi ko din napigilan ang sarili ko na bigyan siya ng magaan na halik sa labi. So sweet! Super sweet ng labi niya to the point na para bang gusto ko na siyang buhatin at dalhin sa loob ng aking silid at angkinin. Kaya lang hindi pa pwede. Ayaw kong biglain siya. Saka, ayaw ko din siyang pilitin na gawin ang mga bagay na labag sa kalooban niya. Sir! Sir! Lalabas na ba tayo? Saka, sa akin po ba talaga itong ring? Sure na po ba talaga kayo? Baka mamaya bigla mo na lang bawiin sa akin, hindi ko na talaga ibibigay. Ang ganda pa naman, muli akong bumalik sa huwesyo nang marinig kong nagsalita si Angela. Hindi ko alam kung gaano na ako nakatulala habang nakatitig sa kanya. Ewan ko ba sino ba ang hindi matutulala kung ganito kaganda ang babaeng nasa harapan mo. Kung pwede lang. Kung pwede lang na ikulong ko siya sa bisig ko 24/7 gagawin ko. Kaya lang hindi pa pwede. Hindi pa maaari. Baka biglang matakot at iwasan ako. Pagkatapos kong maihatid si Angela sa kanyang kwarto, muli akong bumalik sa swimming pool kung saan naabutan ko pa ang mga kaibigan ko na nagkakasayahan. Walang gana akong naglakad patungo sa mesa at naupo. Nakaligo na ako at wala na akong balak na makijoin sa kanila. Hihintayin ko lang silang umahon sa pool at pagkatapos noon utusan ko na silang umuwi na. Masyado na silang nagtatagal dito sa bahay at ayaw kong dito pa sila abutin ng dilim. Nasaan na si Angela, my love? Pinaalis mo ba siya? Ang sama mo naman pere, narinig kong reklamo ni Rohan. Kakaahon niya lang sa pool at naglalakad palapit sa akin. Yes. Gusto mo bang makasuhan ng child abuse? Hindi pa pwede si Angela dahil bata pa siya, seryoso kong sagot pero ang totoo, kahit nasa tamang edad na si Angela, hindi ko talaga papayagan ang kahit na sino na ligawan siya. 1 taon na lang pere. 1 taon at pwede na siyang ligawan, di ba? Nakangiting tanong niya sa akin. Seryoso naman akong napatitig kay Rohan. Nabihag niya talaga siguro ang puso ko pere. Ewan ko ba para kasing may something kay Angela na hindi ko nakikita sa ibang babae. Yes, she's beautiful pero ang sex appeal. Nag-uumapaw at siya yung tipong babae na kapag nakakasalubong mo sa labas talagang mapapalingon ka bigkas ni Rohan na akala mo nangagarap. Hindi ko naman mapigilan ang mapataas ng kilay. Ulo! Puro kakalokohan. Hindi pwedeng ligawan si Angela dahil bata pa kaya huwag mong ipilit iyang gusto mo, seryoso kong sagot sa kanya pero ang totoo, naiinis ako. Gahibla na lang din ang pasensya ko at kaunting-kaunti na lang talaga masasapak ko na itong si Rohan No pair. Hindi naman ngayon Kapag tumuntong na siya sa tamang edad dililigawan ko na siya. Pero pere, pwede bang makahingi ng pabor sa'yo? Pwede bang pakibantayan mo siya para sa akin, seryosong bigkas niya. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid.
Ano ako luko-luko? Hindi niya maliligawan si Angela kahit na ano ang gawin niya dahil hindi ako papayag. Ano siya siniswerte? Nakatakdang maging akin si Angela kahit na ano pa man ang mangyari. Ewan ko sa'yo. Sa dinami-dami ng mga babaeng pwede mong magustuhan minor pa talaga. Teka lang, hindi pa ba kayo uwi? Mukhang lasing ka na yata eh. Kung ano-ano na iyang lumalabas sa bunganga mo, imbes na ietertain ang sinasabi niya, ibang kataga ang lumabas sa bibig ko. Para palabasin mo naman si Angela oh. Pinapauwi mo na kami at gusto ko siyang makita ulit, seryosong bigkas nito, pero kaagad ko siyang pinaningkitan ng mga mata. Huwag mo nga akong idamay sa kalokohan mong iyan, Rohan. Init lang ng katawan iyan at doon mo ibuhos sa paborito mong bar na palagi mong pinupuntahan. Umuwi na kayo, masyadong late na at gusto ko na din magpahinga, seryoso kong sagot, sabay tayo. Naglakad ako patungo sa may pool at sinenyasan ang iba pang mga kaibigan na umahon na sila. Nakakabastos man pero sinabi ko na din natapos ang swimming at umuwi na sila dahil parating na sila mommy at daddy. Ayaw kong maabutan nila na marumi ang pool. Nagdahilan na din ako na schedule na ng linis at maniwala man sila or hindi, wala na din akong pakialam pa. Kaya lang mukha naman silang naniwala dahil kaagad na nagpaalam sila Harry at Franco kasama ng mga babae nila. Si Rohan ay kinukulit pa rin ako na kung pwede palabasin si Angela pero hindi ko na binigyang pansin. Walang lalabas na Angela at hindi din ako papayag na makita niya ulit si Angela. Wala naman siyang magagawa eh. Kuya, ang harsh mo sa mga kaibigan mo. Bakit mo naman sila pinaalis? Nag-enjoy pa nga kami eh. Ang bait palang kausap ng jowa ni Kuya Franco, reklamo ng kapatid kong si Fiona nang tuluyan nang nakaalis ang lahat. Maligo at magbihis ka na. Huwag mo nang problemahin ang hindi problema. Masungit kong sagot at binirahan ko siya ng talikod. Sinabihan pa nga ako na ang sungit ko daw pero hindi ko na pinansin. Diretso na ako sa loob ng bahay at tinahak ang second floor at diretso ng kwarto ko. Gusto kong matulog muna dahil mamaya may tatawagan akong tao para sa isang special na mission. Yes, special mission dahil it's payback time. Hindi ako papayag na mapunta lang sa wala ang mga luha ng angel ko. Hindi ako papayag na hindi mabigyan ng hustisya ang mga nangyari sa kanya sa kamay ng mga malulupit na taong iyon. Kung hindi kayang lumaban ni Angela, ako ang lalaban para sa kanya. Mananagot ang kung sino man ang dapat managot. Pagbabayaran nila lahat ng mga latay na ginawa nila sa balat ni Angela. Hindi ako papayag na walang managot, hindi ako titigil hangat hindi niya makamit ang hustisya. Muntik na nilang mapatay ang babaeng pinakamamahal ko, at hindi ako papayag na ganoon-ganoon na lang. Pagdating ng kwarto, natulog muna ako at pagkagising ko may tinawagan akong tao. Isang special mission ang nakatalagang dapat gawin at alam kong kayang-kaya nilang gawin iyon. Mabilis lang mapakilos ang lahat lalo na kung may pera na involved at walang problema sa akin ang pera. Mabilis na lumipas ang mga araw. Kakagaling ko lang ng opisina nang mapansin ko ang isa sa mga kasambahay na may bitbit na isang bukos ng red roses. May isang kahon din na nababalutan ng gift wrapper kaya kaagad akong kinain ng matinding curiosity. Para kanino iyan? Seryoso kong tanong. Napansin ko pa ang napaiktad ito. Siguro nagulat nang bigla akong nagsalita. Ay, Sir Brian. Para po kay Angela. May admirer na yata ang batang iyon, nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ka naman mapigilan ang mapataas ng aking kilay. What's is your name? Seryoso kong tanong. Melay. Melay po sir, sagot naman nito. Melay, ibigay mo sa akin ang gift at bulaklak na yan. Gusto kong makita kung sino ang nagpadala, seryoso kong bigkas. Nag-aalangan naman nitong iniabot sa akin ang bouquet ng bulaklak at ang isang kahon. Kaagad kong tinangal sa bouquet ang isang card at binasa ang mensahe. Hindi ko mapigilan ang mapatiim bagang nang mabasa ko kung kanino galing ang naturang regalo at bulaklak. Galing sa kaibigan kong si Rohan at mukhang pursigido ang gago na ligawan ang Angela ko. Next time kapag may magpapadala kay Angela ng mga ganitong bagay, sabihin mo sa akin, seryoso kong bigkas sabay bukas ng kahon. Hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay ng sumalubong. Paningin ko ang sangkatutak ng mga chocolates. Iyanan, ang cheap ng gago. Gusto niya bang magka-diabetes ang mahal ko? Mahina kong bigkas sabay abot kay Melay ng kahon na puno ng chocolates isa. Bawal kay Angela ang chocolates na yan, kaya huwag mong ibigay at ang bulaklak na ito itapon mo sa basurahan. Seryoso kong bigkas kasabay ng pagbitaw ko ng mga bulaklak.
Lumanding iyon sa lupa at hindi pa ako nakontento. Gamit ang dalawa kong paa, inapakan ko iyon. Sinigurado kong sira-sira para hindi na mapakinabangan ng kung sino. Napansin ko pa nga ang pagkagulat sa mukha ng kasamabahay dahil sa ginawa ko pero hindi ko na binigyang pansin pa. Linisin mo ang kalat at ayaw na ayaw kong makarating kay Angela ang balita na may nagpadala sa kanya ng mga bulaklak at chocolates, seryoso kong bigkas. Po, takang-taka na tanong naman ni Melay. Hindi marahil siya makapaniwala sa ginaawa ko. Sa bagay, kahit naman siguro sino magugulat sa ginawa ko. Ano nga ba ang karapatan ko para manira ng regalo? Kaya lang syempre, para sa kapakanan ng puso ko, kailangan ko talagang harangin ang sino mang lalaki na magtangkang ligawan si Angela kung ayaw kong may magiging kaagaw ako sa puso niya. Hindi ka naman siguro bingi, di ba? Sabi ko, itapon mo sa basurahan ang mga bulaklak at kung gusto niyong kainin ang mga chocolates na iyan, then go. Kainin niyo pero huwag na huwag niyong bigyan si Angela. Understand, seryoso kong bikas. Said po sir. Opo. Opo. Kung iyan po ang gusto niyo, naguguluhang bigkas ni Melay. Halata din sa boses nito ang pagkataranta, kaya naman sigurado ako na susundin nito kung ano ang utos ko. And one more thing. Kapag may magpapadala ng mga regalo or kahit na ano kay Angela, gusto kong sabihin niyo muna sa akin bago niyo ibigay sa kanya, seryoso kong muling bigkas. Bakit? Iibig kong sabihin sige po sir. Masusunod po kung ano ang nais niyo, natataranta nitong sagot. Seryoso ko siyang tinitigan bago ko siya tinalikuran. Maganda na iyong maliwanag ang lahat. Mukhang kailangan ko din yatang kausapin ng mga gwardiya tungkol dito. Hindi pwedeng maligawan ng iba ang babaeng pinakamamahal ko. Unfair man sa lahat itong ginagawa ko pero alam kong ito lang ang tama. Gusto ko lang naman bakuran ang babaeng pinakamamahal ko eh. Gusto ko lang naman siyang ingatan. Kuya! Kuya halaka! Nakita ko iyon. Papasok na ako ng bahay nang marinig ko ang matinis na boses ng bunso kong kapatid na si Fiona. Wala sa sariling napalingon ako at hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay nang mapansin ko ang pilyang ngiti na naglalaro sa labi nito. Ano ang nakita mo? Seryoso kong tanong sa kanya. Tinaasan ako ng kilay sabay turo kay Melay na noon ay winawalis na ang sinira kong mga bulaklak. So, seryoso kong bigkas. Naisip ko lang siguro love mo talaga si Angela no? Nanunod yun niyang tanong sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapaismid at muling inihakbang ang mga paa ko. Kuya sabihin mo na kasi. May gusto ka sa kanya no? Paano si At Grace muli niyang bigkas? Kung sa kakulitan wala na sigurong tatalo dito kay Fiona eh. Lahat tinatanong. Lahat pinapakialaman. Grace? Paano nasali sa usapan ang babaeng iyon? Seryoso kong tanong sa kanya. Napansin kong kaagad itong napaismid. Natural palagi mong kasakasama itatanong ko talaga. Hay hindi ako boto para sa iyo kay Angela. Masyadong mabait ang best friend ko para ikaw lang ang maging boyfriend. Kahit na kuya kita hindi ako boto sa iyo, nakalabi niyang sagot. Mukhang kuhang-kuha ng kapatid ko ang inis ko. Ang sarap tirisin eh. Sinabi niya pang kuya niya ako hindi niya naman pala ako kayang suportahan para sa babaeng iniibig ko. Ewan ko sa'yo. Kung ayaw mo sa akin, di good be regalo. Maghanap ka ng ibang kuya na kayang ibigay ang luho mo, naiinis kong sagot at binirahan ng talikod. Kaagad ko namang naramdamar ang pagsunod niya sa akin. Kuya naman Ang bilis uminit ng ulo. Natural sino ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Hindi ako boto para sa iyo kay Grace kaya hiwalayan mo muna siya and after that sa iyo na lahat ng loyalty ko. Kung gusto mo babantayan ko pa si Angela para sa iyo bigkas ng makulit na si Fiona na nagbigay ng labis na kasiyahan sa puso ko. Mas naging magaan para sa akin ang mga sumunod na araw sa pamamahay ng mga De La Fuente. Ramdam ko ang pagtanggap ng kahit na sino sa akin. Masasabi ko na maswerte pa rin pala ako sa kabila ng mga mapapait na karanasan na nangyari sa akin ng nakaraan ko. Angela, nandyan ka ba sa loob ng room mo? Kasalukuyang nakatutok ang mga mata ko sa aking cellphone nang marinig ko ang boses ni Ma'am Fiona. Dali-dali akong bumangon at binuksan ang pintuan. Ma'am, kayo pala. Pasok po, nakangiti kong bigkas. Hindi niya na lang ako tinawagan para puntahan siya sa kwarto niya. Siya pa talaga itong kusang pumunta dito sa servants' quarter, habang may bitbit na naman siya na kung ano. Dumating na sila mommy at daddy kagabi galing sa Vingi.
May pasalubong din sila para sa iyo. Nakangiti niyang bigkas sabay taas sa hawak niyang paper bag. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Talaga? Naku, nakakahiya naman. May paslubong din ako, nahihiya kong sambit. Yes, pero huwag kang mahiya, lahat naman may paslubong sa kanila eh. Nakangiti niyang sagot at tuluyan nang pumasok sa loob ng silid namin ni Manang Alda. Ipinatong niya ang dala niyang malaking paper bag sa ibabaw ng higaan ko bago siya naupo. Halika, check natin kung ano ang pasalubong para sa iyo nila mommy at daddy, excited niyang bigkas. Ramdam ko sa boses niya ang matinding excitement, kaya naman nakangiti akong naglakad patungo sa paper bag at tiningnan kung ano ang mga nasa loob. Wow, may bag ka din, nakangiting bigkas nito. May bag din ako at sobrang ganda. Amoy mamahalin pa. Hindi lang bag ang laman kundi may 2 pabango din. Mga lotions at may mga makeup din. Hindi ko nga alam kung bakit binibigyan nila ako palagi ng makeup face powder lang sapat na sa akin. May mga dress din na labis kong ikinatuwal, ang gaganda din kasi at mukhang bagay sa akin. Grabe, mas marami pasalubong si mommy sa iyo kumpara sa akin nakangusong bigkas ni Ma'am Fiona. Ha? Talaga? Baka naman para talaga sa iyo ito ma'am, nabigla naman ako sa sinabi niya at hindi ko din maiwasan na makaramdam ng hiya. Sa iyo talaga iyan. Pero okay lang, kaya ganyan iyan si mom kasi alam niyang lahat ng mga paslubong niya sa akin, hindi ko din naman nagugustuhan, nakangiti niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya, at nang mapansin ko na parang hindi naman masama ang loob niya, hindi ko mapigilan ang matawa. Kaya naman pala eh. Teka lang, gusto kong personal na magpasalamat sa mommy mo. Samahan mo ako mamaya ha, bigkas ko. Nakangiti naman siyang tumango. Teka lang, nabangit ba sa iyo ni Kuya Brian na hindi siya uwi sa bahay sa mga susunod na araw? Seryoso niyang tanong sa akin. Kaagad namang napakunot ang noo ko. Walang nababangit sa akin si Sir Brian tungkol dito at sino ba naman ako para magpaalam siya sa akin. Ha? Bakit daw? Curious kong tanong. Well, may aasakasuhin daw sa probensya. Akala ko alam mo eh. Saka, hindi ba't halos araw-araw ka naman niyang nakakausap? Himala, hindi niya nabangit sa iyo, nakangiti niyang sagot sa akin. Tungkol lang naman sa paglilinis sa kwarto niya ang palaging topic namin. Saka, alam mo bang inad ako ni Sir Rohan sa Facebook, nakangiti kong bigkas sabay dampot sa phone ko at ipinakita iyon sa kanya. Kagabi lang naman ako inad ni Sir Rohan pero hindi ko pa ina-accept. Nagdadalawang isip din kasi ako lalo na at ramdam ko kay Sir Brian na ayaw niyang maging kaibigan ko ang mga kaibigan niya. Ayaw ko naman na magalit siya sa akin eh. Hayaan mo iyang si Kuya Rohan, Angela. Baka mamaya magalit si Kuya Brian kapag makipag-friends ka sa kanya eh. Seryosong bigkas ni Ma'am Fiona na labis kong ikinagulat. Hindi din kasi ito ang inaasahan kong maging sagot niya pero since sinabi niya na huwag na lang, wala din naman akong choice kundi sundin na lang din siya. Naisipi ko din yan eh. Hindi pwede kasi ayaw ni Sir Brian, nakangiti kong bigkas sabay dampot sa mga pasalubong na bigay nila ma'am at sir at ibinalik iyon sa loob ng paper bag. Marami pa kaming napag-usapan ni Ma'am Fiona bago ito nagpaalam sa akin. Kailangan pa daw kasi niyang mag-review dahil may exam siya kinabukasan. Naiwan naman akong muling ibinalik ang buo kong atensyon sa aking binabasa. Kinabukasan, maaga akong nagising pero hindi ako makabangon dahil sa pananakit ng ulo ko. Feeling ko umiikot ang buo kong paligid at ang kahit na pagbangon ng higaan hirap na hirap akong gawin. Anong nangyari sa iyo? May sakit ka ba? Narinig kong tanong sa akin ni Manang Alda. Wala sa sariling napatango ako habang sapuko ang aking ulo. Ang sakit talaga. Hindi ko po alam Manang eh. Masakit po ang ulo ko, mahina kong bigkas. Naramdaman ko naman ang pagdampi ng palad niya sa noo ko bago ito nagsalita. Wala ka namang sinata. Baka naman sa kaka-cellphone mo iyang bata ka. Teka lang, dito ka lang sa kwarto at dadalhan na lang kita ng makakain mo. Huwag ka munang mag-cellphone ha, bigkas niya kaya wala sa sariling muli akong napatango. Wala naman talaga akong magagawa eh. Gustuhin ko mang lumabas ng silid hindi ko kaya dahil feeling ko umiikot ang buo kong paligid. Nagpa siya akong muling mahiga habang nakapikit ang aking mga mata. Kailangan ko lang sigurong i-relax ang sarili ko. Pasasaan ba at magiging maayos din ang pakiramdam ko? Baka nga tama si Manang na sobrahan ako sa kaka-cellphone since wala naman daw akong sinat.
Nasa ganoon akong sitwasyon nang marinig ko ang pagbukas at sara ng pintuan ng silid. Sa pag-aakala ko na si Manang Alda lang ang pumasok, hindi ko na pinansin pa iyon. Magtutulog-tulugan na lang siguro muna ako, tutal wala din naman akong ganang makipag-usap kahit kanino. Yun nga lang, hindi ko mapigilan ang magtaka nang maramdaman ko ang pagdampi ng isang palad sa noo ko. Mabigat at hindi iyon palad ni Manang Alda, kaya wala akong choice, kundi ang imulat ang aking mga mata para makita kung sino ang pumasok dito sa silid. Sir Brian, hindi ako makapaniwalang bigkas. Sa gulat ko akmang babangon na sana ako pero mabilis niya naman akong pinigilan. Stay, masama daw ang pakiramdam mo, seryosong tanong niya sa akin. Ha, medyo po. Pero kaunti na lang at mawawala na din po ang pananakit ng ulo ko, bigkas ko. Isang malalim na buntong hininga ang narinig kong pinakawalan niya bago niya ako seryosong tinitigan. Kaya mo bang magbihis? Kailangan mong madala ng hospital, seryosong bigkas niya na labis kong ikinagula. Po. Hospital na ko, ayos lang po talaga ako, sir. Huwag niyo po akong alalahanin. Bigkas ko na sinabayan ng pag-iling. Maliit na bagay para sa akin ito pero bakit hospital ka agad? Hindi ba pwedeng makiramdam muna at baka magiging okay din naman ako mamaya? No. Makinig ka sa akin. Hindi pwedeng hindi ka madala sa doktor. Kung hindi mo kayang magbihis mag-isa, tatawagin ko. Si Manang Alda para tulungan ka, seryoso niyang bigkas, sabay tayo. Tatanggi pa sana ako kaya lang mabilis na siyang naglakad patungo sa pintuan ng silid. Nagtatakang nasundan ko na lang siya ng tingin. Dahil sa kagustuhan ni Sir Brian na madala ako sa hospital, wala na akong choice kundi ang pumayag na lang. Ayos naman lahat ng test sa akin maliban lang sa mga mata ko. Kailangan ko daw check ang grado ng mga mata ko para marekomendahan ako ng salamin dahil nga masyado daw akong exposed sa gadgets. Sa sinabing iyon ng doktor, hindi ko tuloy mapigilan ang makaradam ng hiya kay Sir Brian. Imagine, talagang ipinagpaliban niya ang mga dapat niyang gawin sa opisina para lang masamahan ako. Walang choice kundi ang samahan niya ako sa doktor para sa mga mata. Sinukat ang grado ng mga mata ko at pinayuhan ako na limitahan ang kakagamit ng gadget. Nahihiya man sa mga naging resulta ng aking check-up, wala na akong nagawa pa kundi ang humingi ng dispensa kay Sir Brian. Sorry po sir, mahina kong sambit. Kasalukuyan na siyang nagmamaneho pa uwi habang tahimik akong nakaupo sa tabi niya. Sobrang nakakaramdam din talaga ako ng guilt. Sorry for what? Seryoso niyang tanong sa akin. Sa abala po, bigkas ko. Isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan niya bago niya itinigil ang kanyang kotse sa gilid ng kalsada. Kung talagang bukal sa puso mo ang pagsusori mo, then kiss me. Seryosong bigkas niya. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Po, bulalas ko. TSA, pati ba tainga mo apektado na sa nangyari sa mga mata mo? Narinig ko mo naman siguro kanina ang sinabi ng doktor, di ba? Iwas muna sa gadgets habang hindi pa dumadating ang e-glass mo. Seryosong bigkas niya. Opo, maiksing sagot ko naman sa kanya habang hindi ko mapigilan ang mapakagat sa sarili kong labi. Well, nasaan na ang halik ko? Ihahatid lang kita sa bahay at babiyahe ako pa. Probensya at hindi ko alam kung kailan ako makakauwi kaya dapat lang nahalikan mo ako ngayon. Iyon na lang ang pabaon mo sa akin, seryoso niyang bigkas. Halik? Kailangan pa ba iyon? Nagtatakang sagot ko sa kanya. Yes, G. Nakataas ang kilay niya sabay baling ng tingin sa akin at seryoso akong tinitigan. Pero, hindi naman kita boyfriend para halikan bigkas ko naman. E di isipin mo na boyfriend mo ako. Problema ba iyon? Seryosong sagot niya. Mukhang interesado talaga siya sa halik na hinihingi niya sa akin ngayon. Saka, sa pisngi lang naman Wala naman sigurong masama doon, di ba? Muling bigkas niya. Hindi ko mapigilan ang mapangiti. Sa pisngi po ba? Sorry po, akala ko kasi sa lips Huli na nang ma-realize ko ang katagang lumabas sa bibig ko kaya hindi ko mapigilan ang makaramdam ng hiya. Shocks, ano ba itong bunganga ko? Kung ano-ano ang mga katagang lumalabas Baka kung ano ang isipin ni Sir Brian sa akin. Nakakahiya. Not. Kung sa lips, much better. Pabor sa akin iyon, seryoso niyang sagot habang may naglalarong kakaibang ngiti sa labi niya. Hindi ko naman mapigilan ang makaramdam ng pag-iinit ng aking pisngi.
Pisngi na lang po sir, nahihiya kong bigkas sabay dukwang sa kanya at lumanding ang labi ko sa pisngi niya. Pakiramdam ko sobrang init ng aking mukha dahil sa sobrang hiyang nararamdaman. Hindi ko alam kung normal pa ba ang kaganapan na nangyayari sa mga oras na ito, pero alangan naman na hindi ko pagbibigyan ang gusto ni sir. Ang laki kaya ng utang na loob ko sa kanya. Todo rescue siya sa akin sa lahat ng oras. Nakikita niya lang ako sa hindi maayos na kalagayan, ramdam ko na din ang pag-aalala niya at gusto niya kaagad akong dalhin sa hospital, kagaya na lang sa nangyari ngayon. Ganoon lang. Ang bilis naman, kunot noon niyang bigkas. Nakulangan yata sa mabilisang dampi ng labi ko sa pisngi niya. Iyon lang naman po talaga sir. Saka, hindi pa po ba tayo uwi? Lakas loob kong sagot sa kanya. Hindi din ako makatingin ng diretso sa kanya dahil feeling ko binabasa niya yata pati kaluluwa ko sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin. You're blushing at hindi ako satisfied sa halik mo. Ako na lang kaya ang gagawa? Seryoso niyang bigkas kasabay ng pagsayad ng dalawa niyang palad sa magkabilaan kong pisngi. Pilit niya akong pinapaharap kaya wala na akong magawa kundi ang humarap na lang din sa kanya habang hindi ko pa rin kayang tumitig ng diretso sa kanyang mga mata. Look at me, Angel. Nababasa mo ba ang sinasabi ng mga mata ko ngayon? Mahina niyang tanong sa akin, sumulyap lang ako saglit sa mga mata nito at muli kong iniwas ang tingin ko. Hindi ko talaga kayang makipagtitigan sa kanya Hay hindi po hay hindi naman po ako manghula sir, mahina kong sambit. Sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko, halos magkakandaduling na ako sa kakaiwas ng tingin ko sa kanya. Sal. Talaga? Fuck, bakit sobrang tagal lumipas ng mga araw? Gusto ko nang tumuntong ka na sa tamang edad para pwede na, mahina niyang sambit. Puno ng pagtatakang napatitig ako sa kanya. Next year pa po iyon sir. Malapit na, mahina kong sambit kasabay ng pagkagat ko sa sarili kong labi. Wala pa rin ba siyang balak na pakawalan ang pisngi ko? Wala din ba siyang balak na lumayo muna sa akin para makahinga naman ako ng maayos? Yes, next year. Next year pa at kailangan kong makontento sa mga ganitong gawain ngayon, mahina niyang sambit kasabi ng mabilisang paglapat ng labi niya sa labi ko. Kaagad na nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga inaasahan iyon. Mabilisang pagdikit lang naman ang nangyari ng labi niya at labi ko pero ramdam ko pa rin ang init mula doon. Pakiramdam ko hanggang ngayon nakadikit pa rin ang labi niya sa labi ko. Bakit sa lips po? Akala ko sa pisngi lang, mahina kong sambit. Aminado ako sa sarili ko na para bang nabitin ako. Masarap siya pero bakit dampi lang? Sa pisngi. Ginawa mo na iyan kanina diba? Saka mas maganda sa lips para exciting, nakangiti niyang sambit kasabay ng paglapat ng isa sa mga hinlalaki niya sa gilid ng labi ko. Wari ba ay may pinupunasan siya sa bahaging iyon? Bakit sa lips? Hay hindi po ba girlfriend at boyfriend lang ang pwedeng maghalikan sa lips, nagtataka kong bigkas. Ewan ko ba, hindi ko din talaga mapigilan ang kuryosidad at mga katanungan na naglalaro sa isipan ko kaya nasasabi ko ito. Sa sobrang hilig ko ba naman magbasa ng mga nobela? Aminado ako, may idea na ako sa mga ganitong bagay kahit 17 pa lang ako. Gusto mo ba akong maging boyfriend? Nakangiti niyang tanong sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ha? Paano? Hindi ka naman nanliligaw sa akin Satsaka hindi din pala pwede kasi magiging amo kita. Seryosong sagot ko sa kanya. Isang malakas na pagtawa ang kaagad na kumawala sa lalamunan niya dahil sa sinabi ko. So, magiging amo mo ako kaya kahit naman ligaw ako sa iyo, hindi mo ako sasagutin, seryoso niyang bigkas. Kitang-kita ko sa mukha niya ang hindi maipaliwanag na damdamin na ngayon ko lang nakita sa kanya. Ewan. Hindi ko alam, mahina kong sambit na sinabayan ko pa ng makailang ulit na pag-iling. Pwede ba kitang halikan ulit? Hindi ka ba magagalit? Seryoso niyang tanong. Muli akong napatitig sa mga mata niya. Labi ulit? Katulad ng kiss na nababasa ko sa mga nobela, nagtatakang tanong ko sa kanya. Napansin kong kaagad na nagsalubong ang kilay niya dahil sa sinabi ko. Nobela? Anong nobela? Seryosong tanong niya. Sa nobela, ano? Sa apps e-book. Nagbabasa ako noon at na-explain doon kung paano halikan ng bidang babae ang bidang lalaki. Ganoon ba ang gusto mong gawin sa akin?
puno ng kuryusidad ang aking boses na tanong ko sa kanya. Well, depende. Baka nga mas magaling pa akong humalik sa sinasabi mong bida eh, nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Hindi, ayaw ko. Huwag na lang pala. Hindi naman tayo magjowa para gawin iyon, bigkas ko at akmang kusa na sanang lalayo sa kanya, pero nagulat na lang ako sa biglang pagbaba ng mukha ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat nang biglang lumapat ang labi niya sa labi ko. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng damdamin ang biglang lumukob sa buo kong pagkatao sa unang halik na natikman ko mula sa isang lalaki at kay Sir Brian pa talaga. Sa isang taong una kong naramdaman ang pag-aalaga at concern sa akin. Mahina kong sambit. Banayad ang paggalaw ng labi niya sa labi ko. Marahang kumagat-kagat at sinipsip pero kakaibang damdamin ang hatid niyon sa buo kong pagkatao. Ito ang kauna-unahang halik na naranasan ko sa tanang buhay ko. Hindi ko akalain na ganito pala kasarap. Ni hindi ko na nga namalayan pa na unti na palang pumikit ang mga mata ko para namnamin ang halik na pinagsaluhan naming dalawa. Hindi ko na nga alam kung gaano katagal na magkalapat ang aming labi, basta naramdaman ko na lang ang pabitaw niya sa akin. Sweet, mahina niyang sambit ng tuluyan niya na akong pinakawalan. Tulala akong napatitig sa kanya. Hindi ko kasi inaasahan ang halik na iyon at hanggang ngayon feeling ko nakalutang pa rin ako sa alapaap. Sobrang lakas din ng kabog ng dibdib ko. Talagang nagawa amin iyon? Gosh, ano ang ibig sabihin nito? Magsyota na ba kami? Pero hindi pa naman siya nanliligaw sa akin Heist, ang gulo niya pero bakit ang sarap? Ganito ba talaga ang feeling kapag nilalamon ka ng isang gwapong lalaki? Heist? Pakiramdam ko lalong gumulo ang sistema ko. Sarap naman kasi ng labi ni Sir Brian eh. Hindi ka na nakapagsalita dyan. Galit ka ba sa ginawa mo? Seryoso niyang tanong sa akin. Wala sa sariling muli akong napatitig sa kanya na sinabayan ko pa ng paulit-ulit na pag-iling. Hindi po. Bakit naman po ako magagalit gayong ang sarap nga eh, wala sa sarili kong bigkas. Isang malakas na pagtawa ang kumawala sa bibig niya na siyang dahilan kaya tuluyang nagising ang diwa ko. Heist, ano ba itong mga pinagsasabi ko? Nakakahiya talaga. Masarap. May alam pa akong mas masarap dyan. Iyon nga lang hindi pa pwedeng gawin sa mga kagaya mong minor, nakangiti niyang sagot sa akin. Ha? Hindi pwede. Bakit? Saka ano iyon, nagtatakang sagot ko. Basta hindi pwede kaya huwag mo nang alamin. So, paano ba iyan let's go na, nakangiti niyang sagot. Kumpara kanina, napansin kong mas masaya yata ngayon si Sir Brian Napatitig ako sa harapan namin at kaagad na dumako ang paningin ko sa isang fast food chain. Hindi na masakit ang ulo ko pero nakakaramdam naman ako ng gutom ngayon. Gutom ako, wala sa sariling sambit ko. Ha? Shit, nakalimutan ko. Hindi ka pa pala kumain. Kain muna tayo saan mo gusto, seryoso niyang tanong sa akin. May ngiti sa labi na kaagad kong tinuro ang nasabing fast food na kaagad niya namang sinundan ng tingin. Okay sabi mo eh. Ikaw pa ba naman hindi kita matitiis eh, nakangiti niyang bigkas at muli niyang pinaarangkada ang sasakyan. Iyon nga lang, pagdating namin sa nasabing restaurant, punuan ang parking. Hindi kami makapag-park kay sa huli na pagdesisyonan ni Sir Brian na mag-drive-thru na lang daw kami. Kapansin-pansin na kahit na sa drive-thru sobrang haba din ng pila, pero wala man lang akong narinig na kahit na anong reklamo mula kay Sir Brian. Kahit paano, masaya ako lalo na at matagal ko na din pangarap ng makakain sa naturang fast food chain na ito. Meron naman sa bayan ng probensya kung saan ako nagmula kaya lang never pa akong nakakain, kahit na anong trabaho ang gagawin ko dahil lahat naman ng sahod ko dati kinukuha ni nanay. Kung hindi ko naman ibibigay tiyak na bugbog ang aabutin ko, at mabuti na lang talaga at nagawa kong makatakas sa impyernong buhay na iyon. Ano ang gusto mong kainin, Angel? Boses ni Sir Brian ang muling nagpabalik sa realidad ng buhay ko kaya otomatikong napangiti ako. Naramdaman ko din kasi ang paghawak ng kamay niya sa kamay ko at ramdam ko ang init na nagmumula sa palad niya na nagbigay sa akin ng kapanatagan ng kalooban. Ramdam ng puso at isipan ko na safe ako mula sa mga kamay ni Sir Brian, kaya walang dahilan para isipin ko pa ang kung anuman ang nakaraan ko. Chicken and spaghetti, nakangiti kong bigkas. Dahil nakahito ang kotse dahil sa pila, tumitig pa siya sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi bago muling nagsalita.
Anything else, Angel, nakangiting tanong niya. Saka, Coke float, bigkas ko. Sure iyon lang ba? Muling tanong niya. Kaag naman akong tumango. Iyon lang sir. Ang dami na nakangiting sagot ko. Bakit sir pa rin ang tawag mo sa akin? Pwede namang Brian di ba lalo na at nag-kiss na tayo kanina, nakangiting sagot niya sa akin na labis kong ikinagulat. Ha? Ganoon po ba iyon? Kailangan huwag nang mag-sir kapag nag-kiss na, gulat kong bigkas. Ay sasal. Yes. Dapat talaga ganoon. From now on gusto kong tawagin mo ako sa pangalan ko, nakangiti niyang sagot sa akin, habang may ngiting nakaguhit sa labi niya.